Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Dear, matutuwa talaga ako ng husto kung hindi mo nahahanapin si Daryl. Hahanapin mo pa rin ba siya? Nagkaroon ng umaasang itsura si Lord Kenny habang itinatanong ang bagay na ito, pero nanginig pa rin ng husto ang kanyang dibdib sa magiging sagot sa kanya ni Monica. Marami na siyang mga sitwasyong hinarap pero hindi pa siya ninerbiyos ng ganito katindi sa kanyang buhay. Masyado niyang mahal si Monica, kaya natatakot siya na baka iwanan na lang siya nito ng ganoon-ganoon na lang. Wala nang saysay ang pagiging isang lord kung wala si Monica, paano pa kaya ang pagiging isang emperor dahil wala na nang magiging kahulugan ang kanyang buhay sa sandaling umalis sa kanya si Monica. Ako. Napakagat ng husto si Monica sa kanyang labi, habang naguguluhan sa kanyang nararamdaman pero isang bagay lang ang kanyang nasabi bago tuluyang manahimik. Marami na ang naibigay sa kanya ni Lord Kenny. Kaya paano niya magagaw na maging ganoon kalupit at iwanan ito ng basta-basta? Dito na muling nagbago ang hangin sa kanilang paligid. Muling nagtinginan sina Lord Kenny at Monica sa isa't isa nang hindi nagsasabi ng kahit na ano. Sa kabilang banda ng mga kalye sa Royal City ng New World. Sa mga sandaling iyon, nagkaroon na rin ng malay si Lady Denise na nawalan ng malay sa sampal na ginawa sa kanya ni Lord Kenny kanina habang kasalukuyan siyang binubuhat ng ilan niyang mga tagasunod. Sa mga sandaling ito, maraming mga tao ang inaresto sa Guangping Palace na gumawa ng gulo sa mga kalye ng Royal City. Nasaan na si Lord Kenny at ang hayop na yon? Hindi maiwasang itanong ni Denise. Nagkaroon naman ng magulong itsura si April habang maingat na sumasagot ng, Lady Denise, dinala po ni Lord Kenny, ang babaeng iyon sa Guangping Palace. Ano? Gumawa ng iskandalo ang hayop na yon, pero nagawa pa rin siyang dalhin sa Guangping Palace ni Lord Kenny. Dito na natigilan at nagalit ng husto si Denise. Napuno ang kanyang puso ng galit. Naalala niya sa namamaganyang mukha kung gaano kalakas siyang sinampal ni Lord Kenny at pinanginig nito sa sobrang takot. Magaling? Magaling? Napakagat na lang sa kanyang labi si Denise, nagawa akong saktan ni Lord Kenny nang dahil sa babaeng yon. Sige, sige. Dito na sumigaw si Denise nang, magpunta na tayo sa palasyo. Nagkaroon si Denise ng magandang nakatatandang kapatid na nagngangalang Dahlia. 2 taon na ang nakalilipas mula noong magpakasal si Dahlia sa prinsipe ng South Cloud World at maging South Cloud Royal Princess. At pagkatapos ng kalahating taon ay naging emperor ang napangasawa nitong prinsip. Sinundan ito ni Dahlia at naging empress ng South Cloud World. Nitong nakaraan ay bumisita si Dahlia sa kanyang tirahan at kasalukuyang nananatili ngayon sa palasyo ng New World. Nagkaroon ng magandang relasyon sa isa't isa ang New World at ang South Cloud World. Palagi siyang nirerespeto ng mga maharlika ng New World dahil kay Dahlia na empress ng South Cloud World. Naniniwala si Denise na tutulungan siya ni Dahlia sa sandaling sabihin nito ang kasalukuyan niyang sitwasyon sa kanyang kapatid. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng Imperial Garden. Kasalukuyang humahanga ang South Cloud Empress na si Dahlia sa mga bulaklak habang kasama ang ilang mga tagasunod ng palasyo. Mabilis na lumapit si Denise at mahinhing tinawag ang kanyang ate nang may mukhang puno ng hinanakit. Agad na naglakad si Dahlia palapit kay Denise matapos niya itong makita at magtanong ng, ano ang nangyari sa mukha mo? Malinaw na nakita ni Dahlia ang pamamaga ng mukha ng nakababata niyang kapatid. Malinaw na may taong nanakit dito. Kasabay nito ang pagkaway ni Dahlia sa kanyang mga kamay para iwanan sila ng mga nakapaligid sa kanilang tagasunod sa lugar na ito. Napaka-miserable na ng buhay ko ngayon, ate. Ginayuma si Lord Kenny ng isang malanding babae. Nagawa pa niya akong saktan nang dahil sa hayop na babaeng iyon. Naglakad si Denise papunta kay Dahlia nang may mapait na mukha habang nagrereklamong ikinukwento ang mga nangyari sa kanyang kapatid. Inalis niya siyempre sa kwento ang pagsitop na ginawa niya kay Monica habang in-exaggerate ang kwento matapos i-highlight ang kaimoralan at kung gaano nga ba kababang babae si Monica. Ano? Nagalit ng husto si Monica at natigilan sa kanyang narinig habang nanginginig ang buo niyang katawan. Hayop na Lord Kenny Bird ito. Walang ginawa ang kapatid ko sa'yo kundi mahalin ka ng tapat. Isang bagay ang hindi mo pag-appreciate dito. Ang lakas ng loob mong saktan siya. Nagsalita si Dahlia.
Huwag ka nang malungkot. Bibigyan kita ng hustisya. Makikipagkita ako ngayon sa New World Emperor. Bilang South Cloud Empress ay napakabait ng pakikitungo sa kanya ng New World. Kailangan itong makita ang New World Emperor at bigyan ng hustisya ang kanyang kapatid. Isa pa, ang maaliw sa babaeng iyon si Lord Kenny ay isang malaking kamalian. Salamat, kaparid, pinunasan ni Denise ang kanyang mga luha. Pero labis itong natuwa ng sawalas ay mayroon ng tutulong sa kanya para makamit ang hustisya. Sa kabilang banda ng New Worlds, sa mansyon ni Florian Darby. Pinalibutan ng ilang tagasilbi si Yumi habang proud itong pumasok sa hall. Nang sandaling iyon ay hindi maipaliwanag ang naramdaman nitong saya. Ilang sandali ang nakalipas nang dinala si Monica sa kalye. Nabawasan ang galit ni Yumi nang makita ang pag-insulto ng mga tao sa babae ni Daryl. Kahit na niligtas ito ni Lord Kenny, ay kumalat na ang balita na pang-aakit ni Monica sa mga tagasunod. Sa New World ay kilala si Monica bilang mumurahing pakawala. Mabagal na ininom ng nasa hall na si Florian ang kanyang tsaa. Honey, bakit napakasaya mo? Nakangiting tanong ni Florian nang makita nito kung gaano kasaya si Yumi. Hindi pa rin maitago ni Yumi ang pagkamuhi sa kanyang puso kahit nakita ang kasiyahan sa mukha nito. Ano pa nga ba? Dahil ito sa malanding si Monica Vaughan, dinala siya sa kalye dahil sa pang-akit sa tagasunod. Dapat lang sa kanya yon. Hindi nito sinabi kay Florian na siya ang nag-set up kay Monica. Iyon ba? Inakit niya ang tagasunod. Nagulat si Florian sa sinabi nito at nakaramdam ng awa sa kanyang puso. Napakalandi pala ng babaeng iyon. Kung alam ko lang na hindi siya mahigpit ay sinubukan ko and asana ang yayain ito. Sinong nakakaalam, baka madali ko lamang siyang makukuha. Ngayon ay sinamantala ng isang tagasunod ang pagkakataon. Nang makita ni Yumi ang pag-iisip nito ay walang galang na nagsalita ang babae. Anong iniisip mo dyan? Naawa ka ba sa malanding yon? Si Yumi ang may pinaka-nakakalilala kay Florian. Perpekto ang asawa nito maliban na lamang sa pagiging masyadong pagnanasa nito. Hindi. Pinilit ngumiti ni Florian at malandi itong nagpaliwanag. Bakit ako maawa sa malanding iyon? Honey, sa aking puso ay ikaw ang pinakamaganda. Matamis magsalita. Sabi ni Yumi, pero nakaramdam ito ng tuwa sa kanyang loob. Hinalikan nito si Florian dahil sa hindi magandang naramdaman. Ngayon lamang nalaman ni Florian ang tungkol sa pagpapahirap ni Donoghu Dixon kay Yumi tuwing umaga't gabi. Patuloy na naaantig ang puso ni Yumi sa insidenteng iyon at hindi maganda ang nagiging pakiramdam niya para kay Florian. Sa sandaling ito sa Guangping Palace. Nakaupo sa loob ng kwarto sina Lord Kenny at Monica habang awkward ang paligid. Tinanong ni Lord Kenny si Monica kung hinanap nito si Daryl, pero hindi ito sumagot. Lord Kenny. Nang sandaling iyon ay lumapit ang isang bantay sa kwarto at magalang na nagsalita. Hiniling ng kamahalan na ikaw ay pumunta sa palasyo. Anong gustong ipagawa sa akin ng emperor? Kumunot ang noo ni Lord Kenny bago ito tumayo. Ngumiti ito kay Monica at nagsalita. Mahal ko, pupunta na muna ako sa palasyo. Mag-usap tayo pagbalik ko. Okay, sige. Aantayin kita. Bahagyang ngumiti si Monica at tumingin kay Lord Kenny nang may banayad na ekspresyon. Hindi na nagsalita pa si Lord Kenny, tumalikod na ito at tuluyan nang umalis. Bigla itong may naisip ng nasa labas na, kinausap nito ang bantay. Protektahan niyo ang mistress buong araw magmula ngayon. Walang maaaring pumasok sa bakuran ng walang pahintulot ko. Nandilim ang kanyang mukha nang sabihin ito. Natakot ito na baka may mga taong gustong muling mangbuli kay Monica. Mahalaga sa kanya si Monica at hindi nito hahayaang mabuli ang babae ng kahit na sino. Yes, Lord Kenny. Lagi kong babantayan ang kwarto ni Mistress Monica. Hindi nagpabagal-bagal ang bantay at agad itong sumagot. Tumango si Lord Kenny at agad itong umalis sa Guangping Palace. Hindi katagalan ay narating na nito ang main hall ng palasyo. Nakita nito ang madilim na mukha ng New World Emperor nang pumasok siya sa main hall. Nakaupo ito sa Dragon Throne habang hindi humihinga ang mga bantay sa gilid nito. Lahat sila ay maingat. Nakain ng nakakalungkot at mabigat na paligid ang buong main hall. Malinaw nag-alit ang Emperor. Hindi napalagay si Lord Kenny sa nakitang sitwasyon at matindi ang kaba nito.
Mabilis itong naglakad sa harap at lumuhod. Kamahalan. HMPH. Walang reaksyon ang mukha ng New World Emperor. Hindi ito pumayag na tumayo si Lord Kenny. Blanko itong tumingin sa lalaki at nagsalita. Lord Kenny, narinig ko na masigla ang Royal City ngayong araw. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Hindi kaya'y pinatawag ako ng Emperor dahil sa nangyaring parada. Hindi naman malaki ang pangyayari pero paano niya nalaman ang tungkol dito? Sinubukan ni Lord Kenny Bread na manatiling kalmado habang nag-iisip, mabagal itong nagsalita. Ano pong pangyayari ang tinutukoy niyo, iyong kamahalan? Slam! Galit na hinampas ng New World Emperor ang Dragon Throne sa kanyang sinabi, at agad itong tumaliwas. Nagkukunwari kang hindi mo alam ang nangyari. Ang babaeng binigay ko sayo, si Monica Vaughan, ay inakit ang tagasunod at dinala ito sa kalsada para iparada. Hindi mo lamang ito pinatigil, sinaktan mo ang iyong asawa, at inaresto ang maraming tao. Tinuro ng Emperor si Lord Kenny nang sinabi niya ang mga salitang iyon, habang nag-aalab sa galit ang kanyang mga mata. Kinalaban mo ang publiko para sa immoral na babae. Pinahiya mo ang royals. Anong masasabi mo para sa iyong sarili? Ang South Cloud Empress na si Dahlia ay nakipagkita sa New World Emperor ilang sandal lang ang nakalipas para magreklamo at humingi ng hustisya para sa kapatid nitong si Denise. Galit nag-alit ang New World Emperor nang marinig ang pangyayari. Kamahalan. Nanginig ang puso ni Lord Kenya at takot na agsalita. Kamahalan, hindi kasing sama ng inyong narinig ang mga pangyayari. Walang ginawa si Monica Vaughan sa tagasunod. Sinet up siya. Nagambala ito bago pa niya matapos ang sasabihin. Tama, hindi na kailangan pang magsalita pa. Pinrotektahan mo ang kahiyahiyang babae sa harap ng publiko. Alam mo ba kung ano ang kapalit ng mga yon? Seryoso ang mukha ng New World Emperor nang sabihin niya yon. Bilang Emperor, wala itong pakialam kung sinet up lamang ang isang babae. Tanging reputasyon lamang ng royals ang nasa isip nito. Labis na pinagpawisan si Lord Kenny, malumanay itong nagsalita. Utusan ko ang aking mga alagad na pakawalan ang mga tao. Tumingin ang New World Emperor kay Lord Kenny at malamig na nagsalita. Papakawalan mo lang ang mga tao. Nanikip ang dibdib ni Lord Kenny nang maramdaman niya ang malamig na pag-uugali nito. Takot siyang nagtanong. Ibig sabihin, kamahalan. Huminga ng malalim ang New World Emperor at walang emosyon na nagsalita. Agad niyong patayin ang abbaing iyon bilang babala sa iba. Ano? Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Lord Kenny at hindi ito mapakali nang magsalita. Kamahalan, ito ay. Malamig na sumingit ang New World Emperor bagi pa nito matapos ang sasabihin. Ano? Hindi ka susunod sa aking utos. Nang sandaling iyon ay nalito ang pag-iisip ni Lord Kenny at tumaliwas ito nang magsalita. Hindi ako susunod. Naramdaman ni Lord Kenny na nadurog ang kanyang puso nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Ang utusan ito na patayin ang mahal niyang babae ay mas masakit pa kaysa utusan siyang magpakamatay. Masyado ng maraming paghihirap ang pinagdaanan ni Monica. Paano niya ito tinrato ng malupit? At isa pa, bata pa si Ambrose. Paano na ito kung mawawala ang kanyang nanay? Pero nagbigay na ng utos ang Emperor. Magiging pagtataksil ito kung kakalabanin niya ang utos. Hindi mapigilang mapabuntong hininga ng New World Emperor nang makita ang madilim na ekspresyon ni Lord Kenny na para bang nawala ang kaluluwa nito. Lord Kenny, palaging maganda ang impresyon ko sa iyo sa lahat ng royals. Huwag mo akong bigyan at huwag mo ring sirain ang iyong reputasyon dahil lang sa isang babae. Tapos ay kinaway nito ang mga kamay at nagsalita. Go! Aalis na ako! Sagot ni Lord Kenny. Mabagal itong tumayo at lumabas ng main hall. Ang malamig na ulan sa labas ay refleksyon ng nararamdaman ni Lord Kenny, malamig at desperado. Hindi nito alam kung paano nakabalik sa Guangping Palace. Maiksi ang naging paglalakbay mula sa palasyo hanggang sa tirahan nito, pagod na pagod ito at dumiretsyong pumunta sa bakuran. Nakita ito ni Ambrose mula sa kalayuan, bago mabilis na lumapit, niyakap siya nito at sumigaw. Amang kamahalan, nakabalik ka na. Nakasandal si Monica sa pintuan, habang may bayanad at taimtim na tingin. Pumilit ngumiti ni Lord Kenny nang makita ang senaryo, habang tila sinaksak ang kanyang puso. Anong gagawin ko?
Kailangan ko ba siyang patayin? Pero, paano ko kakayanin? Nang sandaling ito ay may pag-alalang lumapit sa kanya si Monica at mahinahong nagtanong. Lord Kenny, anong nangyari? Huminga ng malalim si Lord Kenny, hinaplos ang ulo ni Ambrose at mapait na ngumiti bago nagsalita. Mahal ko, kunin mo si Ambrose at bumalik kayo sa World Universe. Hanapin mo si Daryl at huwag na kayong babalik sa hinaharap. Nanginginig ang kanyang puso nang sabihin yon. Oo. Hindi nito kayang patayin si Monica, pero hindi rin ito kayang hindi sundin ang utos ng Emperor. Ang tanging solusyon ay paalisin si Monica kasama si Ambrose. Ano? Nanginig si Monica, tumingin kay Lord Kenny nang may pagtataka nang marinig ang sinabi nito at hindi makapagsalita. Hindi ba't pinakakinatatakutan nito na umalis ako? Bakit niya ako pinapaalis ngayon? Nang makita ang pagtataka sa mukha ni Monica, tiniis ni Lord Kenny ang sakit at nagsalita. Dear, nalaman ng kamahalan ang tungkol sa insidente ngayong araw at pinag-utos niya sa akin na patayin kayo. Buzz! Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Monica nang sabihin niya ito. Napaatras ito ng bahagya at nagsalita. Ang kamahalan ay gusto akong patayin. Tumango si Lord Kenny habang malungkot na nakatingin kay Monica. Hindi ko kayang hindi sundin ang kanyang MG Autos, pero hindi ko rin magawang patayin ka. Kaya please, dalhin mo na si Ambrose at umalis na kayo. Lord Kenny, nang biglang, naintindihan ni Monica ang sitwasyon at labis na nahipo ang damdamin nito. Agad itong tumakbo sa mga braso ni Lord Kenny habang basa ang kanyang mukha dahil sa luha. Lord Kenny, I'm so sorry sa nagawa kong gulo para sa iyo. Naghalo ang emosyon ni Monica nang sabihin ito. Bukod sa nahaplos ang damdamin niya, ay nakaramdam din ito ng pagkakasala. Malaki ang sinakripisyo ng lalaki para sa kanya, hindi rin ito sinunod ang utos para patayin siya. Sa New World ay napakataas ng otoridad ng Emperor. Importante sa palasyo si Lord Kenny, at ang hindi nito pagsunod sa utos ay kapantay ng pagtataksil. Masisira ang reputasyon ni Lord Kenny kung may makakarinig nito. Mas importante pa ang reputasyon kaysa sa buhay nito. Pero handa nitong ilagay sa peligro ang sariling buhay para sa kapakanan ng babae. Dear, huwag ka nang umiyak. Hindi mo ginawa ang gulo. Kasalanan ko ang lahat dahil hindi kita naprotektahan ng maayos. Tinapik nito ang balikat ni Monica at banayad itong pinatahan habang miserable ang pakiramdam sa kanyang puso. Tumingala si Monica at nagmadaling nagsalita. Lord Kenny, sisisihin ka ng kamahalan kapag pinatakas mo ako. Bakit hindi ka nalang sumama sa amin ni Ambrose? Magkasama tayong pupunta sa World Universe, ano sa palagay mo? Umiling si Lord Kenny Bread at mapait na ngumiti. Ayos lang ako, mahal ko. Hindi kita susundan sa World Universe dahil naroon si Daryl. Aalagaan ka niya. Dear, huwag kang mag-alala sa akin umaasa ang kamahalan tungkol sa maraming bagay kaya hindi niya ako masyadong papahirapan. Tapos ay nagbuntong hininga si Lord Kenny bago dinamdam ang sakit na nasa puso at saka kinausap si Ambrose. Ambrose, wala na ako sa tabi mo sa hinaharap. Kailangan mong magpakabait at protektahan ang mama mo kapag lumaki ka na. Naiintindihan mo? HMM. Tumingin kay Lord Kenny ang maliit na mukha ni Ambrose at tumango. Kahit na bata pa si Ambrose ay may napagtatanto ito ng oras na yon at niyakap nito ang hita ni Lord Kenny habang nagsasalita. Amang kamahalan, sumama ka sa amin. Gusto kong bilhan mo ako lagi ng candy. Gasp! Hindi na napigilan pa ni Lord Kenny ang mga emosyon nang marinig ito, tumulo ang kanyang mga luha. Makalipas ang isang segundo ay umupo ito at ngumiti ang mukha nitong basa sa luha at nagsalita. Ambrose, kapag babalik ka sa World Universe, at kapag nakita mo ang totoo mong papa, bibilhan ka niya ng maraming kandila. Totoong papa? Nagtaka si Ambrose sa sinabi nito. Hindi na nagsalita pa si Lord Kenny, tumawa ito at sumigaw sa mga bantay na nasa labas. Papuntahin niyo rito si Tyler Gill. Hindi katagalan ay mabilis na lumapit si Tyler at magalang itong nagsalita. Lord Kenny, ano pong may paglilingkod ko? Si Tyler ang konfidante ni Lord Kenny, ang taong kanyang pinagkakatiwalaan. Paos ang boses ni Lord Kenny nang magsalita ito. Tyler, ipinag-uutos ko na mula ngayon ay poprotektahan mo si Monica at Ambrose. Ihatid mo sila sa World Universe hanggang sa magkita sila ni Daryl Darby.
Hindi maaaring makagawa ng kamalian. Ano? Gulat na gulat si Tyler. Labis na pinahahalagahan ni Lord Kenny si Monica. Bakit niya ito pinapabalik kay Daryl Darby? Anong nangyayari? Nang maisip niya ito ay napansin niya ang miserableng ekspresyon ni Lord Kenny at hindi na ito masyadong nagtanong pa. Sumagot ito ng pagsaludo. Huwag katong mag-alala Lord Kenny. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Tumango si Lord Kenny at ngumiti kay Monica. Dear, please dalhin mo si Ambrose at umalis na kayo bago pa maghatid ng tauhan ang kamahalan para tingnan ang kaganapan. Tapos ay tumalikod na ito at umalis nang tumulo ang mga luha nito. Anong ang punto ng pagiging Lord sa sandaling iyon? Hindi man lang nito kayang protektahan ang kanyang mahal. Lord Kenny, nang sandaling iyon ay humihikbi na rin si Monica. Tiningnan niya ito at nagsalita. Mag-ingat ka Lord Kenny. Lagi kang mag-iingat. Apektado si Ambrose sa pamamaalam at nagsimula itong umiyak. Amang kamahalan, ayaw kong iwan ka. Hindi na ito sumagot o lumingon. Natakot ito na baka lalo siyang makaramdam ng pagkaulila kapag lumingon pa siya. Di katagalan ay sinama ni Monica si Ambrose para umalis. Lumabas ang tatlo sa likod ng guwang palas. Nang sandaling iyon ay agad na lumingod si Lord Kenny nang marinig ang palayong yapak ng mga ito, hindi mapigil ang kanyang mga hikbi. Dear Ambrose, please, alagaan niyo ang inyong mga sarili. Sa kabilang banda, sa mansyon ni Florian Darby. Sa hall ay nakaupo ang gulat na sina Florian at Yumi. Nakaluhod ang isang tagasunod sa kanilang harapan. Master Darby, kakagaling ko lamang sa entrada ng Guangping Palace, at napansin kong umalis sina Monica, at ang anak nito. Mukhang patungo sila sa World Universe. Mahinahong sabi ng tagasunod. Ilang taon ng tagasunod ni Florian ang alagad na ito, at alam nito kung gaano kalalim ang pagkamuhi ni Florian para kay Daryl. Anong sinabi mo? Nag-alab sa galit ang mukha ni Yumi. Alam ng lahat na nag-utos ag kamahalan para kay Lord Kenny na patayin ang babaeng yon, pero umuwi si Lord Kenny at pasikreto niyang pinaalis ang babae at ang anak nito. Hindi maipaliwanag ang galit at pagkamuhi na naramdaman nito nang magsalita. Hindi ito maganda. Marami na itong nagawa para i-set up ang babae ni Daryl, pero maayos pa rin ang lagay nito hanggang ngayon. Ang hindi inakala ni Yumi ay ang matinding pagmamahal ni Lord Kenny para kay Monica, at hindi ito sumunod sa utos ng kamahalan na patayin ito. Isang hayop na babae lamang si Monica. Anong ginawa nito para maging ganoon kaganda ang pagtrato sa kanya ni Lord Kenny? Magalang na sumagot ang tagasunod. Mistress, hindi po ako nagkakamali. Ang taong pinahatid kay Monica at sa anak nito ay ang personal na bodyguard ni Lord Kenny na si Tyler Gill. Nakaramdam ng kadiliman at sakit ng damdamin si Yumi sa narinig. Honey, bakit galit na galit ka? Nang sandaling iyon ay ngumiti si Florian at inaliw ito. Madali na lang ang pag-ayos sa nanay at anak. Noon ay nakatira ang mga ito sa Guangping Palace kaya mahirap ang pag-aksyon. Pero mahaba ang paglalakbay mula rito patungong World Universe. Ang kailangan nating gawin ay magpadala ng mga tao para patayin ang mga ito sa kalagitnaan ng kanilang daan. Nakita ang lupit sa mga mata nito nang sabihin yon. Si Tyler lamang ang nag-iisang bantay ng mag-ina. Maaaring malakas ito pero hindi nito kayang manalo, laban sa maraming kalaban, tama ba? Nagningning ang mga mata ni Yumi bago ito ngumuso at umirap sa lalaki. Tingnan mo ang sarili mo, sinusubukan maging matalino pero magandang plano ito. May biglang naisip si Yumi at tinukso nito si Florian. Florian, ang babaeng yon, ang anak nito ay anak ni Daryl at meron itong dugo ng Darby, dapat ka nitong tawaging tito. Sigurado ka bang ayos lang sa'yo ang pagnalupitan ito? Darby. Hindi mapigilang suminghal ni Florian. Matagal ko nang pinutol ang tali sa pamilya Darby noong hinabol ako ng lahat ng sekta sa digmaan sa Wishing Star Tower. Matagal nang tapos ang relasyon ko kay Daryl. Pero wala lang para sa akin, napatayin ang kanyang anak basta mapasaya kita. Tumango si Yumi sa tuwa nang marinig ito. Alam mo ba kung ano ang gusto kong malaman? Di katagalan ay nag-utos si Florian sa kanyang mga tauhan na magdala ng ilang lalaki para patayin ang mag-ina, si Monica, at ang anak nito sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Agad na napangiti si Yumi, hindi nito maitago ang lupit sa kanyang puso.
Daryl, minaaliit ako ni Donoghue Dixon ng sahil sayo. Ngayon ay papatayin ko ang babait anak mo. Ipagpalagay mo nang ito ay mata sa mata. Sa kalsada sa mundok, sa labas ng Rotal City. Hawak ni Monica ang kamay ni Ambrose habang pinrotektahan sila ni Tyler, taimtim na naglakad ang mga ito. Sobrang miserable ni Monica buong paglalakbay, inakala nito na magiging sabik siya sa pag-alis. Pero hindi nito inakalang ayawan niyang umalis sa lugar na ito. Nang sandaling iyon ay nakaramdam ng matinding pagkakasala si Monica kay Lord Kenny na tinrato siya ng maayos. Pero gulo lang ang naidulot niya para rito. Umiyak rin si Ambrose. Lumaki ito sa Guangping Palace at hindi pa nakakapunta sa malayo. Isa pa, napakasakit para sa isang batang kagaya nito ang iwan ang mahal nitong si Lord Kenny. Hindi nila alam kung gaano nakalayo ang kanilang nilakad pero unti-unting nawala sa kanilang paningin ang nasa likuran nilang Royal City sa ilalim na maliwanag na sikat ng araw. Mistress, magpahinga na po tayo. Nang sandaling iyon ay tinuro ni Tyler ang mga puno sa kanilang harapan at magalang na nagsalita. Tumango si Monica. Bata pa si Ambrose at kailangan nitong magpahinga matapos ang mahabang paglalakad. Tumingin si Monica nang magsalita ito. Napapalibutan sila ng mga bundok at burol, mukhang bihira makakita ng tao sa parteng ito. Matatakot si Monica kung sila lamang ng anak ang naroon. Pero nasa kanilang tabi si Tyler, kaya hindi na ito nag-alala sa mga panganib. Niyakap niya si Ambrose at sumandal sa malaking bato. Nang sandaling iyon ay lumabas ang pagkabata ni Ambrose, habang nakatingin ito sa mga puno. Curious itong nagtanong, Ma, anong hitsura ng World Universe? Masaya ba roon? Siyempre naman masaya roon. Puno ng teknolohiya ang World Universe. Marami ring masasayang lugar doon, dadalhin kita sa mga masasayang lugar kapag nandoon na tayo. Ngumiti si Monica nang may pagmamahal na ekspresyon sa kanyang mukha. Magaling? Gusto ko ng masaya. Excited si Ambrose nang pumalakpak ito. Hindi mapigilang ngumiti ng katabi nilang si Tyler, habang nakatingin ito kay Ambrose. Ulala! Nang bilging narinig nila ang maraming yapak mula sa iba't ibang direksyon ng kagubatan. Sinundan ito ng pagpapakita ng 40 o higit pang kalalakihan na nakasuot ng itim na damit at may hawak na espada. Mukhang hindi pala kaibigan ang mga ito dahil sa nakakamatay nilang tingin. Ang mga lalaking ito ang mga matay tao na inutusan ni Florian para patayin ang mag-ina. Tumingin kay Monica at sa anak nito ang pinuno ng mga lalaki bago pa nagdalawang isip na magsalita at saka sumigaw. Sila yon. Patayin. Sumigaw ang iba pang kalalakihan at sumugod. Gulat at galit si Tyler sa nakitang eksena. Galit itong sumigaw. Napakatapang nyo. Kilala nyo ba kung sino ako? Ako ang bodyguard ni Lord Kenny, si Tyler Gill. Pero hindi nagsalita ang mga lalaki, at agad nilang kinuha ang kani-kanilang espada bago sumugod. Inutusan sila ni Florian na bilisan ang pagpatay bago tuluyang umalis upang di makita ang kanilang MG pagkatao. Sa sitwayong iyong ay hindi nila kakausapin si Tyler. Mariing kinuyom ni Tyler ang mga kamao ng malinaw na nakita na nandito ang mga lalaki para patayin sina Monica at Ambrose. Pinagkatiwalaan siya ni Lord Kenny kaya naman lalaban ito dahil imposible kung gugutsuhin nilang umatras. Tyler, mag-ingat ka. Sobrang kinabahan si Monica habang pinrotektahan ang nasa likuran niyang si Ambrose at unti-unting umatras papunta sa mas ligtan na lugar. Takot na takot si Ambrose at namutla pa ang mukha nito habang mahigpit na niyakap ang braso ni Monica at nanatiling tahimik. Sa isang kisap mata ay nakipaglaban si Tyler. Bang! Isa si Tyler sa pinakamalalakas sa Guangping Palace dahil siya ang pinakapaboritong bantay ni Lord Kenny. Sa ilang sandali ay mabilis nitong natalo ang ilang sumugod sa kanya. Pero malalakas rin ang mga taong pinadala ni Florian. Namula ang mata ng mga ito nang makita kung gaano katapang. Sinabi ni Florian na kung sino man ang makakapatay kina Monica at sa anak nito ay mabibigyan ng ilang libong gintong barya. Siyempre ay gaganahan ang mga ito para mas maging matapang. Hindi katagalan ay nabigla si Tyler matapos ang matinding labanan. Paniguradong mapapagod ito kung patuloy siyang lalaban sa napakaraming lalaki. Pero hindi na panghinaan si Tyler at tinuloy ang pakikipaglaban sa mga ito habang pinagkiskis ang ngipin. Maayos ang pagtrato ni Lord Kenny sa kanya.
Kahit ano pang mangyari ay hindi nito hahayaang masaktan sina Monica at Ambrose. Unahin niyong patayin ang lalaking ito. Patayin! Sumigaw ang kanilang pinuno habang namumula ang mga mata nito at hiniwa ang likod ni Tyler nang walang kahit anong babala. Slash! Lumabas ang sariwang dugo. Tyler! Nadurog ang puso ni Monica nang makita ang eksena, puno ng pag-aalala ang magandang mukha nito. Pinagkiskis ni Tyler ang kanyang mga ngipin nang marinig ang pagsigaw ng babae, malakas itong sumigaw. Huwag kang mag-alala sa akin, mistress. Umalis na kayo ni Ambrose, haharangan ko sila. Hehe, huwag na kayong mag-isip pa na makakaalis kayo dito ng buhay. Suminghal ang pinuno nang kinuway nito ang kamay at mahigpit na hinawakan ng dosenang kalalakihan ang kanilang mga espada bago sumugod. Sumigaw si Tyler at hinarap ang mga ito. Wala pang 2 minuto ay nabalot ng dugo ang buong katawan ni Tyler mula ulo hanggang paa. Walang parte sa katawan nito ang walang kahit anong sugat at hindi tumigil sa pagdurugo ang hindi mabilang na sugat nito. Nang sandaling iyon ay alam ni Tyler na hindi na niya kaya, pero pinagkiskis pa rin nito ang mga ngipin at lumaban hanggang sa kanyang huling hininga. Tapos na tayo. Kinabahan si Monica at pinadyak nito ang kanyang paa nang makita ang hindi magandang sinapit ni Tyler. Nawasak ang puso nito. Kailangan ba ay napakahirap ng buhay ko? Bakit? Mamamatay ba ako rito sa kagubatan ngayong araw kasama ang anak ko? Buzz! Pero biglang may lumabas and malakas na aura mula sa hindi kalayuan. Narinig ng lahat ang mababang boses. Mamamatay ang mga mang-istorbo sa akin. Sush! Nagpakita ang isang malaking lalaki na nakasuot ng itim at mahabang robe. Magulo ang buhok nito at tila isang marahas na leon ang kinang sa mga mata nito. Nakakatakot ang aura ng lalaking ito. Hindi mapigilan ni Tyler at ng mga mamamatay tao ang magulat sa sandaling iyon. Nanginig si Monica habang takot na nakatingin sa lalaki. Sa parehong sandal ay mahigpit nitong niyakap si Ambrose nang mamutla ang kanyang mukha at takot na takot ito. Master, binuka ni Monica ang kanyang mga labi. Ang lalaki ay walang iba kung hindi ang Grandmaster Heaven Cult Master. Nang sandaling iyon ay hindi maipaliwanag ang kaba ni Monica. Nang makatakas ito sa Elysian Island, ay patago itong nangako na wala na siyang magiging pakialam pa sa Cult Master ng Grandmaster Heaven Cult. Pero hindi nito inakalang makikita niya ulit ito pagkatapos ng ilang taon. Pero ngayon ay magulo na ang buhok ng Cult Master. Mukha itong baliw at isa na lamang siyang Level 3 Martial Emperor. Tumingin ang Cult Master kay Monica bago tumigil ang kanyang mga mata kay Tyler at sa mga mamamatay tao. Naging mabangis at matapang ang mga mata nito. Sinong nag-istorbo sa akin? Mamamatay kayo. Lahat kayo ay dapat na mamatay. Mabilis na pinagpawisan ang pinuno ng mga mamamatay tao. Nang mapagtanto nitong mukhang baliw ang lalaki, ay naging mas matapang ito at saka nagsalit. Saan galing ang baliw na to? Huwag mo kaming guluhin. Buzz! Dahan-dahang itinaas ng Cult Master ang kanyang kamay at sumabog ang malakas na aura mula sa katawan nito. Nang sumunod na segundo ay nagpakita at dumaan ang 9 na dragon sa kanilang harapan, nadurog at nag-iba ang hangin. Mamatay ka na lang. Ascension of the 9 Dragons. Matapang na sumigaw ang Cult Master. Kinaway nito ang kanyang mga kamay at mabilis na sumugod sa mga tao ang 9 Golden Dragons. Ang Ascension of the 9 Dragons ang supreme technique ng Grandmaster Heaven Cult. 2 tao lamang ang nakamaster dito sa mundong iyon. Si Daryl at ang Cult Master ng Grandmaster Heaven Cult. Arf! Sigaw ng mga nahawi ng 9 Golden Dragons, ang mga mamamatay tao, na inutusan ni Florian na patay ang mga ito. Wala ni isa sa mga ito ang mabuhay pa matapos ang pag-atake. Lahat sila ay napahiga sa puol ng sariling nilang dugo. Gasp! Nagulat si Tyler, sa parehong sandal ay masaya ito sa nakita. Nakakatakot ang kapangyarihan ng taong iyon. Tinawag itong master ni Monica, malinaw na kilala nila ang isa't isa. Dahil magkakapampi ang dalawa, ay naisip ni Tyler na ligtas na ang kanyang buhay. Maaari ka na ring mamatay. Nang sandaling iyon ay tumingin sa mga mata ni Tyler ang Cult Master, at galit itong sumigaw. Lumundag ito paharap at malakas na sinampal si Tyler. Takot na takot si Tyler. Pero hindi niya naiwasan ang atake dahil sa mga natamo niyang sugat.
Huwag! Nagulat rin si Monica. Agad itong sumigaw para pahintuin ang lalaki, pero huli na ang lahat. Pinasama ni Lord Kenny si Tyler para maprotektahan ang babae, hindi siya maaaring patayin ng Cult Master. Bang! Pero walang nagawa ang ginawang pagsubok ni Monica para patigilin ito. Malakas na tinamaan sa dibdib si Tyler. Dumaing ang lalaki at lumipad ng ilang daang metro. Nang lumapag ito ay agaad na tumigil ang kanyang paghinga. Namutla ang mukha ni Monica nang mapagtanto ang pangyayari. Tinakpan nito ang kanyang bibig. Master! Maingat na sumigaw si Monica. Nang isigaw nito ang mga salitang iyon, ay naramdaman niyang parang lalabas ang kanyang puso. Nakakamatay pa rin ang mood ng Cult Master, papatayin na ba siya nito, at idadamay rin ba nito si Ambrose? Pero nagulat si Monica sa sumunod na nangyari. Master! Anong Master? Hinawakan ng Cult Master ang sarili nitong ulo na para bang nasasaktan. Paiba-iba ang tingin ng mata nito, mukhang medyo nabaliw nga ito. Nang lumingon ito at hinablot ang kamay ni Monica, ay namumula ang mga mata nito nang magsalita. Sino ako? Bakit tinawag mo akong Master? Alam mo kung sino ako, hindi ba? Pagkasabi niya nito ay nagningning ang kanyang mga mata, pero napakasakit ng ulo nito. Nagsimula itong bumulong. Tama, kailangan kong buuin muli ang Grandmaster Heaven Cult. Kailangan kong hanapin si Mistress. Mistress! Pagkasabi niya nito ay mas lalong tila na baliw ang kanyang ekspresyon. Labis na sumakit ang kamay ni Monica pero hindi na ito nagreklamo. Kaya naman mahinahon itong nagtanong. Master, anong nangyari sa iyo? Hindi mo na ba ako nakikilala? Takot at gulat niyang sabi. Nang marinig nito ang kanyang mga sinabi ay nagtaka itong tumitig sa babae. Tapos ay binitawan nito ang kanyang kamay at hinawakan ang sariling ulo. Sumigaw ito. Sino ka? Sino ako? Arch! Ang sakit ng ulo ko. Malakas na mga sigaw ang narinig mula sa bibig ng Cult Master ng Grandmaster Heaven Cult, hindi ito tumitigil. Malakas at malinaw itong kumalat sa kagubatan. Nang sandaling iyon ay nawala ang dating kamahalan at malakas nitong dating. Tuluyan na itong nabaliw. Baliw ba siya? Hindi lamang iyon, hindi rin ito kilala ang sarili. Kinagat ni Monica ang kanyang mga labi nang makita iyon. Tama nga ang kanyang hula. Wala sa tamang katinuan ang Cult Master, nang sandaling iyon, mukhang ilang taon na itong baliw. Pinamunuan ng Cult Master ng Grandmaster Heaven Cult ang mga tauhan nito at sumunod sa New World Army para sa pag-attack sa Donghai City. Pero natalo ang New World Army sa digmaang iyon. Matapos ang digmaan iyon ang nawasak ang halos lahat ng miyembro ng Grandmaster Heaven Cult. Lubos na nasaktan ang puso ng Cult Master dahil sa pagkawasak na iyon. Tapos ay nakita nito ang Cult Mistress na kasama ni Daryl. Ang dalawang tama na kanyang nakamit ang dahilan kung bakit ito nahimatay. Nang gumising ito ay naging baliw na ito. Matapos noon ay umalis siya sa New World Army at lumibot sa mundo. Kahit na naging baliw ito ay nakatanim pa rin sa kanyang puso ang dalawang kinahuhumalingan nito. Una ay ang mabuong muli ang Grandmaster Heaven Cult, at ang isa pa ay mahanap nito ang kanyang asawa. Pero nakita na niya ang kanyang asawa matapos ang ilang taon. Pero sa kasamaang palad ay hindi na niya ito makilala. Labis na nakakalungkot ang pangyayari. Sino ako? Sino ako? Arch! Nang sandaling iyon ay nagmistulang sugat ang halimaw ang Cult Master. Hinawakan nito ang kanyang ulo at nagpagulong sa sahig habang patuloy ang kanyang pagsigaw. Ang Grandmaster Heaven Cult at ang kanyang asawa lamang ang kinahuhumalingan nito, ang mga ito rin ang nagdudulot ng sakit sa kanyang puso. Sa tuwing naiisip niya ito ay matinding sumasakit ang kanyang ulo. Mas matindi pa sa pagkamatay ang kanyang sitwasyon. Hindi maganda ang naging pakiramdam ni Monica nang mapagtanto ito. Hindi nito inakalang malaking pinsala ang dulot sa Cult Master ng kanyang pag-alis. Tapos ay unti-unting huminahon ang Cult Master. Tumayo ito at tumingin kay Monica. Nakikilala mo ako, hindi ba? Kilala mo ba si Monica Vaughn? Siya ang asawa ko. Siya ang asawa ko. Kilala mo ba siya? Nang sandaling iyon ay grabe ang pagkabaliw nito. Ang taong kanyang namimiss ay nasa kanyang harapan na, pero hindi niya pa rin ito makilala.
Sumakit ang puso ni Monica nang makita ang pagkahumaling sa mga mata nito. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Huminga ng malalim si Monica at nagsalita. Ako si Monica Vaughan. Talaga? Kilala mo ang asawa ko? Natuwa ang Cult Master. Mabilis na naglakad ang Cult Master kasabay ng babae, hindi nito na itago ang kagustuhan ng kanyang puso. Nagsalita ito. Dahil mo ako sa kanya. Maingat na inobserbahan ni Monica ang pagbabago ng reaksyon niyo. Nagtanong siya. Bakit mo siya gustong makita? Hindi ko alam. Umiling ang Cult Master dahil sa naramdaman nitong pagsakit ng ulo, determinado ang kanyang boses. Pero kailangan ko siyang hanapin. Huminahon ang boses ni Monica, natakot ito na baka muling mabaliw ang lalaki. Okay. Dadalhin kita sa kanya, pero kailangan mong makinig sa akin. Hindi mo pwedeng patayin na lang basta-basta ang kahit na sino, naiintindihan mo ba? Napagdesisyonan ni Monica na dalhin ito sa World Universe at humanap ng lunas para sa lalaki. Isa pa, mas maganda ang teknolohiya sa World Universe, mayroon pang pag-asa na gumaling ito. Kapag gumaling na ang lalaki, ay makakausap na niya ito ng maayos at masasabing huwag mahulaming sa kanya. Galit na tumango ang Cult Master. Sumang-ayon ang babaeng ito na dalhin siya sa kanyang asawa, magaling. Nang sandaling iyon ay parang bata sa saya ang Cult Master. Tiningnan nito si Monica at nagsalita. Oo, okay. Dalhin mo ako sa aking asawa. Basta makita ko siya ay gagawin ko ang lahat ng sabihin mo. Tumango si Monica sa Cult Master ng Grandmaster Heaven Cult. Tapos ay naglakas ito para ilibing ang katawan ni Tyler. Matapat na tao si Tyler at pinrotektahan siya nito, hindi niya hahayaan sa ganoong sitwasyon ang katawan nito. Agad na lumapit ang Cult Master para tulungan siya. Matapos nilang ilibing si Tyler ay nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakbay. Mahigpit na humawak si Tyler sa kamay ni Monica at banayad na mahinahong nagsalita. Mama, kailangan ba nating sumama sa taong hindi natin kilala? Pinatay niya si Tito Tyler. Natatakot ako. Bahagyang pinakalma ito ni Monica. Huwag kang matakot, Ambrose. Hindi masamang tao ang lalaking ito. Nang sabihin niya ito ay nagbigay tingin siya sa Cult Master na nasa kanyang likuran nang may halong emosyon. Nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakbay papuntang World Universe. Nang sumunod na araw, natuntun nila ang lambak, ninisya ni Monica si Ambrose. Ambrose, kapag nakatawid tayo sa lambak ay makikita natin ang Sea of Death. Pagkatapos natin makatawid sa Sea of Death ay mararating na natin ang World Universe. Puno ng pagkaulila ang mga mata nito. Kapag nasa World Universe na ito ay makikita niya kaya si Daryl. Mahal kong Daryl, maayos ba ang lagay mo? Napangiti si Monica nang maalala ang lalaki. Hindi nito mapigilan na sumaya. Hindi alam ni Ambrose kung ano ang nasa isip ng kanyang nanay. Tinabingin nito ang kanyang ulo at nagtakang nagtanong. Ma, bakit Sea of Death ang tawag doon? Nakakatakot ba yon? Tumawa si Monica at nagsalita. Sea of Death ang tawag dito dahil kahit ang dahon ay hindi makalutang dito. Madalas ay hindi makakatawid ang normal na tao dito. Pero nang mawala ang Enchanted Barrier, sa pagitan ng 9 mainlands ay naging normal na dagat ang Sea of Death. Nakinig maigi si Ambrose. Ang nasa gilid na Cult Master ay nagtaka pa rin. Walang may alam kung ano ang nasa isip nito. Nang magsalita si Monica ay narinig nito ang papalapit na mga yabag. Sa isang kisap mata ay mabilis na lumabas sa kakahuyan ang kalalakihan. May dalang espada ang mga ito, pinalibutan nila sina Monica, Ambrose, at ang Cult Master. Ang mga lalaking iyon ay tulisan ng bundok mula sa lambak. Pero iba ang bihis ng mga ito kumpara sa ibang tulisan. Nakaputi ang bawat isa sa mga ito. Ang mga lalaki ay ang mga natitirang alagad ng White Shirt Sect. Noon ay isang napakalakas na organisasyon ang White Shirt Sect sa New World. Hindi nila kailanman sinunod ang Royal Family, gusto rin nilang patalsikin ang New World Emperor. Kaya naman kilala ang mga ito bilang rebelde. Hindi pa matagal na panahon noong nagawang matanggal ni Lord Pinksy ang White Shirt Sect, nagtagumpay ito. Nagawang makatakas ng mga natitirang alagad. Labis na natuwa ang New World Emperor sa tagumpay na nakamit at ipinangako pa ang anak nitong si Yvette Lane para sa anak na lalaki ni Lord Pinksy.
Pero walang nakakaalam na nasa lambak ang mga natitirang alagad ng White Shirt Sect at binalot ang bundok. Namuno ang mga ito bilang tulisan ng bundok. Gusto ng mga ito na harangan ang mga tao at nakawin ang mga pera nito. Halika! Ilabas mo ang lahat ng mahahalagang gamit mo. Malamig na nagsalita ang pinuno ng sekta habang mayabang ang ekspresyon ng mukha nito. Ang pangalan nito ay Eugene Cohen, isa siyang level 5 martial saint. Noon ay isa lamang itong maliit na branch master. Nang mawasak ang White Shirt Sect ay naging pinuno si Eugene ng mga natirang alagad. Mahigpit na niyakap ni Ambrose ang braso ni Monica. Takot na takot ito. Hinaplos ni Monica ang ulo ni Ambrose at medyo pinakalma niya ang anak. Ambrose, huwag kang matakot. Kasama niya ang cult master ng Grandmaster Heaven Cult. Gustong mamatay ng mga magnanakaw na yon. Huminga ng malalim si Monica at tumingin kay Eugene. Kalmado itong nagsalita. Dadaan lang kami, wala kaming dalang mahalagang bagay. Huwag niyo na kaming pahirapan, kundi ay pagsisisihan niyo rin ito. Ang tanging nasa isip ni Monica ay ang makarating ng mabilis sa world universe. Ayaw nitong makitungo sa mga tulisan. Walang pera. Suminghal si Eugene. Sinabi niya ang mga salitang iyon habang nakatingin sa katawan ni Monica. Biglang nagningning ang mga mata nito. Ang ganda. Napakaganda. Sinong mag-aakalang makakatagpo siya ng napakagandang babae sa lugar na yon? Hindi pa rin maitago ni Monica ang kanyang natural na ganda kahit napagod na ito sa paglalakbay. Ngumiti si Eugene at tumingin kay Monia. Hi gorgeous. Dahil wala kang pera ay gamitin mo na lang ang katawan mo para magbayad. Huwag kang mag-alala, basta kasama kita, ay hindi masama ang magiging pagtrato ko sa iyo. Kasama nito ang kanyang grupo ng tulisan, pero wala itong asawa. At dahil pinadalhan siya ng Diyos ng napakagandang babae, bakit ito tatanggi? Nang sandaling iyon ay nagsimulang tumawa ang mga tauhan nito at tinukso si Monica. Magandang paningin, Chief. Chief, sinwerte ka ngayong araw. Napakagandang babae, perpekto ito para maging asawa mo. Namula ang mukha ni Monica. Galit na galit ang puso nito. Umalis kayo. Nang sandaling iyon ay malamig na nagsalita ang tahimik na cult master. Naglabas ito ng di kaaya-ayang aura. Ano? Agad na napunta sa cult master ng Grandmaster Heaven Cult ang tingin ng mga tulisan. Ang taong nakabihis na parang baliw, hindi kaya't baliw talaga ito. Tapos ay may pagmamaliit na tumingin si Eugene sa cult master at nagsalita. Lintek na baliw, umalis ka. Pagkatapos ay malamig na nagsalita ang cult master habang nakakamatay ang mga tingin nito. Ipagpatuloy mo lang ang pagsasalita at makakaharap mo si kamatayan. Napakayabang na baliw. Nagalit si Eugene. Kumuha ito ng peres ng sledgehammer at nagsalita. Nagsalita ang baliw. Baka gusto mong mamatay. Nang sabihin niya ito ay agad siyang lumutang sa ere. Buzz! Lumabas ang isang malakas na enerhiya mula sa katawan ni Eugene. Nasa kanyang kamay ang peres ng sledgehammer, nang ikutin nito ang sinag ng liwanag diretso sa cult master. Pagkatapos ay biglang nag-iba ang hangin, nakakatakot itong tingnan. Agad na naghalo ang galit sa puso ng cult master nang makita nito ang pagsabog ni Eugene. Buzz! Narinig nila ang hangin. Pagtapos ay dahan-dahang itinaas ng cult master ang kanyang kamay para isagawa ang 9 golden dragons. Gasp! Mga gintong dragon. Anong klaseng teknik ito? Napakalakas na aura. Nang sandaling iyon ay nagulat ang mga alagad ng White Shirt Sect, mukhang takot ang mga ito. Roar! Hindi na nagsalita pa ang cult master, inalo niya ang kanyang mga kamay. Isang sigaw ang lumabas mula sa bibig ng dragon. Agad na sumugod ang dragon kay Eugene. Ark, lumabas ang mga sigaw at dugo mula kay Eugene na nasa air, naglikha ito ng ulan ng dugo. Lumipad ito ng ilang daang metrong layo bago bumangga sa mga puno. Nang lumapag iso sa sahig ay balot ang lalaki sa dugo, patay na ito. Ano? Isang galaw lang. Isang galaw para mapatay ang chief. Ngulat ang mga natirang miyembro ng White Shirt Sect sa kanilang nakita, napahinga ng malalim ang mga ito. Napakalakas ng baliw na yon. Pinagmasdan ng cult master ng Grandmaster Heaven Cult ang kapaligiran habang namumula ang kanyang mga mata.
Nagsalita ito. Ang sino mang hindi ito nagustuhan ay maaaring lumapit para mamatay. Thud. Thud. Nanginig ang mga natirang alagad nang lumuhod ang mga ito. Takot na takot sila. Pakiusap, maawa ka. Awa. Isang galaw lang at napatay nito ang kanilang pinuno, walang sino man ang nagtangkang lumaban. Nang oras na yon ay napakunot ng noo si Monica habang nakatingin sa mga tao. Nagtaka itong nagtanong. Base sa inyong mga damit, hindi kayo mukhang tulisan ng bundok. Sino kayo? Bakit nandito kayo sa kagubatan at ninanakawan ang mga tao? Grupo sila ng mga tulisan, nakasuot ang nga ito ng white cloak. Kakaiba ito. Mabilis na sumagot ang isang miyembro. Mula kami sa White Shirt Sect. Arf! Napakunot ang noo ng Cult Master bago pa nito matapos ang sasabihin. Biglang nag-iba ang ekspresyon nito, nasaktan ang lalaki. White Shirt Sect. White Shirt Sect. Grandmaster Heaven Cult. Arf! Bumulong ng ilang salita ang Cult Master. Pagtapos ay bigla itong nabaliw. Hinablot niya ang kanyang ulo at sumigaw dahil sa naramdamang sakit. White Shirt Sect, Grandmaster Heaven Cult, Arf. Isa sa kinahuhumalingan ng Cult Master ay ang muling itayo ang Grandmaster Heaven Cult. Kahit na walang relasyon ang White Shirt Sect sa Grandmaster Heaven Cult ay na-trigger ng salitang yon ang emosyon ng Cult Master. Muli itong nabaliw. Anong nangyayari? Nagulat ang mga miyembro ng White Shirt Sect. Lumuhod ang mga ito sa sahig, hindi sila halos huminga. Natakot ang mga ito na baka magalit ang Cult Master at baka atakihin sila nito. Nagulat rin si Monica, nagpanik ito. Bakit nababaliw na naman siya? Nang maisip niya ito ay kinagat niya ang kanyang mga labi at tiningnan ang mga miyembro ng White Shirt Sect. Nagsalita ito. Magmula ngayon ay hindi na kayo White Shirt Sect. Mga alagad na kayo ng Grandmaster Heaven Cult. Sa tuwing makikita ni Nip ang Cult Master ay malakas nyo siyang babatiin, naiintindihan nyo ba? Nagtinginan ang mga miyembro ng White Shirt Sect. Hindi sila umagal sa mga sinabi ni Monica, agad silang bumati. Mga pagbati sa Cult Master, hiling namin ay humaba pa ang buhay ng Cult Master. Nang magsimulang sumigaw ang lahat ay unti-unting kumalma ang Cult Master. Ngumiti ito at tumawa ng malakas. Yes, yes, yes. Ako ang Cult Master ng Grandmaster Heaven Cult. Lahat kayo ay aking mga alagad. Bahagyang napabuntong hininga si Monica. Malambing nitong ninisyan ang Cult Master. Master, nagsinungaling ako sa iyo at patago kong nilisan ang isla ng Elysian, pero hindi kita maaaring makasama. Ang tanging magagawa ko lang para sa iyo ay ang muling itayo ang Grandmaster Heaven Cult. Napagdesisyonan ni Monica na hindi nadalhin pa ang Cult Master sa World Universe. Kung walang may kayang gumamot sa sakit nito sa pag-iisip ay kailangan niya itong alagaan. Magdudulot lamang ito ng walang hanggang gulo. Pero kung tutulungan niya ito sa muling pagbuo ang sekta nito ay matutulungan ito ng kanyang mga alagad. Maaari na niyang isama si Ambrose sa pag-alis. Makalipas ang kalahating oras ay dinala ng White Shirt Sect ang Cult Master, si Monica, at si Ambrose sa kanilang maliit na bahay. Namatay si Eugene Cohen, wala nang pinuno ang White Shirt Sect. Gusto silang pamunuan ng makapangyarihang lalaking ito, at palakasin sila, syempre, ay hindi nila tatanggihan ang alok. Ilang minuto ang nakalipas, sa main hall ng maliit na bahay, nakangiting umupo ang Cult Master, tumawa ito. Mayroon itong dalawang kinahuhumalingan, ang buuin ang Grandmaster Heaven Cult, at ang hanapin ang kanyang asawa. At dahil maaari na nitong mabuo ang sekta ay bakit naman siya hindi magiging masaya? Ngunit kahit na masaya ito ay hindi pa rin bumalik sa normal ang kanyang pag-iisip. Isa pa, ilang taon na itong baliw. Kaya paano ito mabilis na makakabalik sa normal na pag-iisip? Master. Nagdalawang isip si Monica bago nito tiningnan ang Cult Master, nagsalita ito. Master, binabati kita sa muling pagbuo ng Grandmaster Heaven Cult. Halo-halong emosyon ang nasa puso nito nagsabihin niya iyon. Noon ang ginawa nito ang lahat ng paraan para umalis sa sekta, pero ngayon ay tinulungan niya ang Cult Master sa muling pagbuo nito. Hindi mo nga naman alam ang mga mangyayari sa ating buhay. Tumango ang Cult Master. Tumawa ito at saka tumingin kay Monica.
Kailangan kitang pasalamatan sa pagtulong sa paghanap ng aking mga tauhan. Akala nito ay mga alagad niya ang White Shirt Sect. Pagtapos ay may naisip ito at saka nagsalita. "Oo nga pala, kailangan pa kitang guluhin para sa paghahanap kay Monica Vovin. Tutulungan mo ako, hindi ba?" Naisip ng Cultmaster na napakaganda at napakabait ng babaeng nasa kanyang harapan. Hindi pa rin ito nakikita na nasa kanyang harapan na ang taong kanyang hinahanap. Kinagat ni Monica ang kanyang mga labi. Hindi nito alam ang gagawin, hindi nito alam ang sasabihin. "Ma." Hinila ni Ambrose ang damit ni Monica. "Ma, hindi ba't Monica Vaughn ang pangalan mo? Hinahanap ka ba ng kakaibang titong ito? Buong araw niyang sinasabi ang pangalan mo." Nagtaka si Ambrose sa tuwing babanggiting ng Cultmaster ang pangalan ni Monica. Sabi ng lalaki ay gusto nitong hanapin ang kanyang anay pero nasa harapan niya lang ito. "Ambrose." Agad na nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Monica at tinakpan ang bibig nito. Gasp! Nanginig ang Cultmaster. Tumitig ito kay Monica at nagsalita. Ikaw si Monica Vovin. Sa box sa Miss Lauren." Pakiramdam ni Daryl ay nanggaling siya sa mahabang panaginip. Makalipas ang ilang sanali ay sobrang sakit ng ulo nito nang magising. Hayop, napakatapang ni Laura Hanson. Patago itong lumapit at umatake. Halos mawala ang kalahati ng kanyang buhay. Sinaktan niya rin ito ng maraming beses, balot ng sugat ang buong katawan ni Daryl. Nahimatay na ito nang lisanin ang Ancestral Hall ng Pamilya Box. Habang tahimik niya itong minumura ay minulat ni Daryl ang mga mata at napagtanto nitong nakahiga siya sa kwarto sa loob ng mansyon. Nakaupo si Tiffany Box sa upuan katabi ng higaan, mukhang nakasuot ito ng mahabang bestida. Nakapatong ang isang binti nito sa kanyang kabilang binti dahilan kung bakit mas nakita ang maganda hubog ng katawan nito. Pero magkahalong mapaglaro at magulo ang ekspresyon nito. "Gising ka na?" Mahinahong tanong ni Tiffany. Tapos ay tumayo ito at unti-unting naglakad palapit sa higaan. Tinuksan nito ang lalaki. "Hindi na masama, malakas ang katawan mo. Hindi ka namatay sa kabila ng mga natamo mong sugat." Hindi alam ni Daryl kung matatawa o maiiyak ba siya. Nagsalita ito. "Baka matigas ang katawan ko." Biglang napatanong ang lalaki. "Oo nga pala, ano ang sitwasyon sa Ancestral Hall?" Agad na nagsisi si Daryl sa kanyang tinanong. "Hayop! Isa lang akong hindi importanteng bodyguard. Hindi dapat ako pumunta sa Ancestral Hall ng gabing iyon." Nagningning ang mga mata ni Tiffany. Pintanong nito ang mga kamay sa kanyang baywang at tumingin kay Daryl. "Ngayong nabanggit mo ito, hindi ba't dapat pumunta ka sa paaralan para kumopya ng gabing iyon? Bakit ka nagpunta sa aming Ancestral Hall? Magpakatotoo ka." Nang sabihin niya ito ay nandilim at tumapang ang mukha ni Tiffany. Pero hindi natakot si Daryl. Naisip nito na kaaya-ayang tingnan ang babae. "Hey," binuka ni Daryl ang bibig para magdahilan. Dahan-dahan itong nagsalita. "Nang umalis ako sa school ay madilim na. Hindi ako makapagpara ng sasakyan at nagpaikot-ikot ang nagmamaneho. Nang bumaba ako ay napagtanto kong ibinaba niya ako sa Ancestral Hall. Pagtapos ay narinig ko ang mga ingay mula sa Ancestral Hall, kaya hindi na ako masyadong nag-isip tungkol doon. Pumasok ako at nakita ko si Laura na nakikipag-away sa iyong tatay. Bilang bodyguard mo ay paano ko magagawang manood at hindi tumulong?" Nang sandaling iyon ay patuloy na namuo ang mga ideya sa kanyang isipan, parang totoong nangyari ito kung makapagsalita ang lalaki. Nang patapos na ay naglabas ng mapait na ekspresyon ang mukha ni Daryl. Pagtapos ay hinabol ko siya hanggang sa kwarto. Sinong mag-aakala na nakakatakot pala ang kapangyarihan ni Laura Hanson? Lumaban ako ng buong lakas pero hindi pa rin ako makapantay dito. "Oh, so ayun pala ang nanggiray." Tumango si Tiffany nang marinig ang sinabi ni Daryl. Kung sa bagay ay isa siyang tagapagmana. Hindi pa nito nakita ang buong mundo kaya madali itong maloko. Patagong natawa si Daryl pero may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Muli itong nagtanong. "Napansin ko na nagtamo ng malubhang mga sugat ang iyon ama. Anong nangyari kinalaunan? Nahuli ba natin si Laura Hanson?" Hindi ito ganoon kadali. Napakalakas niya. Kinuyom ni Tiffany ang mga kamao at matapang na nagsalita.
Pero tumawag ng tulong ang papa ko sa mundo ng martial arts. Tinangkang nakawin ng babaeng iyon ang aming kayamanan, makukuha pa rin namin ito pabalik kahit tumakbo pa siya sa dulo ng mundo. Ano? So hindi nila nahuli si Laura, at nakuha nito ang Dragon Essence. Nagulat si Daryl. Galit na galit rin ito. Hayop! Naparusahan ako, at sa huli ay nakuha ng iba ang Dragon Essence. Nang sandaling iyon ay galit nag-alit si Daryl at halos dumura na ito ng dugo. HMM? Nang makita nito ang reaksyon ni Daryl ay napakunot ang noo ni Tiffany. Bakit hindi ka mapakali dahil nanakaw ang kayamanan ng aming pamilya? Hey, kinamot ni Daryl ang kanyang ulo at mapait na ngumiti. Matinding pagpapahirap ang naranasan ko. Siyempre ay hindi ako magiging masaya. Gusto kong makita na mahuli ang babaeng iyon. Kinagat ni Tiffany ang mga labi. Gusto mong maghiganti sa babaeng iyon? Sige. Pero sa kakayahan mo, bakit hindi ka nalang manatili sa bahay mo at magpahinga? Tumalikod ito at umalis ng kwarto. Habang nakikinig ito sa mga yapak ng babae, na unti-unting palayo, ay hindi mapakali si Daryl nang ilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Felix Blakely. Hayop, hindi ko pwedeng hayaan ang Dragon Essence sa mga kamay ni Laura. Kailangan ko itong maibalik kahit na anong mangyari. Isa pa, halos pinatay niya ako sa pagpapahirap. Kailangan niya itong pagbayaran ng 10 beses. Di katagalan ang nagkonekta ang tawag. Pakiusap Felix, tulungan mo akong mahanap ang magkapatid, sina Laura at Mateo Hanson. Mabilis na sabi ni Daryl. Sa parehong sandal ay inilarawan nito ang hitsura ng magkapatid. Nang sabihin niya ito ay pinagkiskis ni Daryl ang mga ngipin. Hindi nito maitago ang galit sa kanyang puso. Sige. Ang mga tauhan ko na ang bahala dyan. Napagtanto ni Felix na may mali sa tono ng pananalita ni Daryl kaya naman hindi ito nagtangkang maging matamlay. Matapos nito ibaba ang tawag ay huminga ng malalim si Daryl, umupo ito sa kama ng naka-D4. Nagsimula itong maibalik ang internal na enerhiya. Sa parehong sandal ay sinubukan nitong ayusin ang mga natamong sugat. Nagawang makarecover ni Daryl ng mabilis dahil sa 2 energy scripture. Isa pa, halos lahat ng kanyang sugat ay nasa labas. Makalipas ang ilang oras ay naglabas ng mabahong hininga si Daryl, halos tuluyan na itong gumaling. Ring! Nang bigla siyang tinawagan pabalik ni Felix. Hindi masyadong nag-isip si Daryl tungkol dito, mabilis niyang sinagot ang tawag. Mr. Darby, nakita ko na ang magkapatid, nasa Hibiscus Club sila. Sabik na sabi ni Felix. Isa pa, ako ang may-ari ng club. Anong gusto mong gawin sa kanila? Bakit hindi ko tawagin ang mga tauhan ko para hulihin sila? Kita ang pagkasabik sa mukha nito nang magsalita. Wala ito sa kung nasaan siya ngayon kung hindi dahil sa tulong ni Daryl. At dahil may pagkakataon na ito para tulungan ang lalaki, gusto niyang maayos ang kanyang gagawin. Huwag. Mabilis itong pinigilan ni Daryl. Huwag mo silang gulatin. Ako na ang bahala rito. Hindi ito isang biro. Ang magkapatid na Hanson ang top elites sa komunidad ng martial arts. Kahit na may impluensya pa si Felix ay wala itong panama sa magkapatid. Nang maisip ito ni Daryl, muli niyang binalaan si Felix. Ibigay mo sa akin ang numero ng kanilang kwarto. Tandaan mo, huwag mo silang gugulatin. Naiintindihan mo ba? Okay, naiintindihan ko. Agad na sumagot si Felix at ibinigay sa lalaki ang numero ng kwarto ng mga ito. Pagkatapos ay inilayo ni Daryl ang kanyang cellphone at malamig na ngumiti. Laura Hanson. Mateo Hanson. Napakatalino ninyong dalawa. Ngayon, ang mga cultivators ng Mistloran ay pinaghahanap kayo. Hindi kayo tumakbo. Pero nagtago kayo sa club sa mataong syudad. Oo, makakapagtago kayo sa mga cultivators pero hindi nyo aakalaing isa sa mga tauhan ko ang may-ari ng club, hindi ba? Napaisip si Daryl at mabilis na lumabas ng pinto, at nagtungo sa Hibiscus Club. Laura, inapakan mo ang aking mukha, suot ang heels mo at pinagpapalo mo pa ako. Paano ko malilimutan iyon? Pagbabayarin kita ng 10 beses. Hihilingin mo na lang na mamatay. One High City, Hibiscus Club. Si Felix Blakely ang may-ari ng club. Pero wala itong oras para i-manage ang club, kaya nag-hire sila ng manager para rito. Mamahalin ang mga dekorasyon ng club.
Hindi sila gumastos para rito, kundi ang mga maimpluwensya mayayamang patron. Nang sandaling iyon ay nasa club ang magkapatid na Hanson. Mayroong deluxe na kwarto sa itaas na palapag ng club. Naroon si Mateo, maputla ito at mukhang medyo kabado. Mukha rin itong mahina, na wala ang maharlikang hitsura nito nang libutin niya ang mundo ng martial arts. Umupo si Laura sa kaharap na sofa nito. Kalmado ang maganda nitong mukha. Kapatid? Tumingin si Mateo sa labas ng bintana at nagtanong. Ligtas ba talaga tayo dito sa loob ng club? Kinuha natin ang Dragon Essence, at narinig ko na pinapahanap ka ng Pamilya Box. Nang marinig niya ito ay biglang napakuyom ng mga kamao si Mateo. Hawak nito ang isang makintab na kulay gintong bagay. Ito ang Dragon Essence. Tumawa si Laura at nagsalita. Ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas na lugar palagi. Kahit na tinipon ng Pamilya Box ang lahat ng cultivator ng Miss Loren, ay hindi nila mahuhulaan na hindi natin nilisan ang One High City at nagtatago lang tayo sa ilalim ng kanilang mga ilong. Pinakalma ni Laura ang kanyang kapatid. Isa pa, hindi maaaring pumasok ang kung sino-sino sa club na ito. Kaya huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng charm na pagprotekta mamaya. Bilisan mo ang paghalo sa aura ng Dragon Essence, Spiritual Aura. Nakangiting sabi ni Laura. Basta maibalik ang buong lakas ng kanyang kapatid ay maaari na silang maglibot muli sa mundo. Sa panahong iyon ay ilang sandali na lamang bago nila muling buuin ang incandescent sect. Okay, makikinig ako sa iyo, kapatid. Tumango si Mateo bago tumingin sa hawak nitong kumikinang na gintong Dragon Essence. Squeak! Nagsandaling iyon ay bumukas ang pinto. Mabilis na pumasok sa loob ng kwarto ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit na may golden frame na salamin sa mata. Ang pangalan ng lalaking ito ay Billy Wheeler, ang manager ng Hibiscus Club. Siya rin ang pinakabagong tauhan ni Laura. Malaki ang respeto ni Billy kay Laura. Napagdesisyonan ni Laura na manatili sa club dahil dito. Nang sandaling iyon ay nilapitan ni Billy si Laura habang may ekspresyon ng pagkamangha at pagrespeto. Nagsalita ito. Master, ginawa ko ang pinapagawa mo sa akin. Walang mang-istorbo sa'yo sa kwartong ito. Hindi niyo kailangan mangamba. Mayroon pa po ba akong maipaglilingkod sa inyo? Nakangiting sabi ni Billy. Hindi lamang maganda ang kanyang master, makapangyarihan din ito. Kailangan niyang maglingkod ng magaling at baka sakaling sumaya ang master, at turuan siya ng ilang supreme cultivation methods. Tumango si Laura. Wala sa ngayon. Huwag ka nang papasok dito kapag hindi kita tinawag. Ihahaluin asana ni Mateo ang kanyang aura sa Dragon Essence. Walang mangyayaring hindi maganda, dapat ay hindi sila magambala. Oo, huwag kayong mag-alala master. Tumango si Billy. Pagtapos ay tumalikod na ito para umalis, kalmado nitong isinara ang pinto. Nang sandaling iyon, sa entrada ng Hibiscus Club. Mabilis na dumating ang isang sasakyan. Nang tumigil ang sasakyan sa entrada ng club ay mabilis na lumabas mula dito si Daryl. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Daryl. Sa parehong sandal ay hindi ito mapakali. Natakot ito na baka ginamit ni Laura ang Dragon Essence. Iisa lamang ang Dragon Essence sa buong daigdig. Kapag ang gamit ito ay hindi na niya maliligtas si Little Fairy. Kaya paano kakalma si Daryl? Habang naisip niya iyon ay nagmadali itong pumunta sa main hall. Napahinto ito sa isang greeter. Sir, mayroon ka bang pinareserba? Ang babae ay nasa edad 25, tiningnan nito si Daryl at mukhang nauubusan na ito ng pasensya. Ang Hibiscus Club ang pinakamamahaling club sa One High City, hindi maaaring pumasok ang kung sino-sino sa loob nito. Maliban na lamang kung may isang miyembro, ang ibang patron ay kailangan munang magpareserba. Tiningnan ni Daryl ang babae, at malamig na nasalita. Narito ako para hanapin ang isang tao. Aakyat na sana ng hagdan si Daryl. Anong nangyayari? Nagsandaling iyon ay bumaba ng hagdan si Billy. Nang makita nito ang sitwasyon ay napakunot ang kanyang noo, at mapagmataas itong lumapit. Manager, wala pong booking ang taong ito pero gusto niya pa rin pumunta sa VIP section. Sabi ng babae. Walang reservation. Tiningnan ni Billy si Daryl, hindi nito mapigilan ang inis. Sir, pasensya na po.
Kung wala kayong pinareserba ay hindi namin kayo pwedeng paglingkuran. Kung gusto ninyo ng mapaglilibangan ay kailangan nyong tumingin sa ibang lugar. Ang lalaking nasa kanyang harapan ay nakabihis pa ng uniforme sa paaralan, malinaw na estudyante ito ng Wanhai University. Hindi man lang nito kayang rentahan ang pinakamurang kwarto rito. Hindi ko kailangan maging mabait sa kanya. Naisip ni Daryl, hayop, kahit saan ay may mga taong mapagmata sa kapwa. Hindi siya maaaring maguluhan, wala siyang pasensyang tumingin kay Billy at nagsalita ito. Ikaw ang manager, hindi ba? Please, ibigay mo sa akin kaagad ang room V8. Naglabas ng mahabang buntong hininga si Daryl pagkasabi niya nito. Nang mag-alok si Felix na hulihin ang magkapatid na Hanson, ay agad na tumanggi si Daryl at binalaan siya na huwag gulatin ang mga ito. Mukhang nagawa naman ito ng maayos ni Felix. Pero hindi inakala ni Daryl na hindi nito sinabihan ang kanyang mga tauhan tungkol sa sitwasyon. Mukhang walang sino man sa loob ng club ang nakakaalam sa kanyang pagkatao kaya nakablock ang kanyang pagpasok dito. Binaril ni Daryl ang kanyang paa. Noong una ay nagulat si Billy at suminghal ito. Sir, ulitin ko. Hindi kayo maaaring pumasok ng walang pinareserba. Isa pa, nakareserba na ang room V8. Ang mahirap na estudyanteng ito ay gusto pa ring pumunta sa V8 room. Naroon sina Master Laura at ang kapatid nito, isa ba siya sa mga kaibigan nila? Impossible. Sikat na tao si Master, kaya paano ito magkakaroon ng isang mahirap na kaibigan? Nang maisip niya ito ay naubos ang pasensya ni Billy. Malamig ang tingin nito kay Daryl. Sir, kung magpupumilit pa kayo ay tatawag na ako ng security. Hindi na nakipagtalo pa si Daryl, nilabas niya ang cellphone at tinawagan si Felix Blakely. Hayop, bakit mahilig manghusga sa panlabas na anyo ang mga tauhan ni Felix? Ano? Nagtatawag ka ng backup? Gusto mong magdulot ng gulo? Bakit hindi mo tingnan kung anong klase ng lugar ito? Pagsinghal sa kanya ni Billy. Oh, hindi mo afford ang lugar na kagaya nito. Please, umalis ka na. Minaliit din ito ng greeter. Hindi na nag-atubili pa si Daryl na sagutin ang mga ito. Nang pumasok ang tawag ay agad niyang pinindot ang loudspeaker. Kapatid na Daryl, anong nangyari? Magalang na tanong ni Felix sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Daryl at saka nagsalita. Nasa Hibiscus Club ako. Nasaan ang room V8? Nasa entrada ako at ayaw akong papasukin ng mga tauhan mo. Ano? Sinong bulag na tao ang hindi nagpapasok kay Brother Daryl? Hayop! Nagalit si Felix, mabilis nitong sinabi, Brother Daryl, nasa top floor ang V8 sa bandang silangan. Top floor? Nagsimulang tumakbo si Daryl papunta sa elevator. Anong ginagawa mo? Nang sandaling iyon ay natauhan ang greeter, at hindi nito napansin na gusto niyang harangan ang daanan ni Daryl. Tinapon sa kanya ni Daryl ang cellphone nito. Kung mayroon kang sasabihin tungkol dito ay kausapin mo si Felix Blakely. Nang sabihin ito ni Daryl ay nasa pangalawang palapag na ito. Nanginig ang greeter. Boss nito ang taong nasa kabilang linya ng tawag, Felix Blakely. Hawak nito ang phone habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Tinawag ng estudyanteng ito ang kanyang boss sa pangalan nito. Ibigay mo sa akin ang telepono. Sigaw ni Billy. Kinuha nito ang telepono mula sa babae at maingat na nagsalita. Hello, boss. Billy Wheeler, ikaw ba ang humarang kay Daryl? Isa kang bulag na aso. Galit na sigaw ni Billy sa kanyang tauhan. Makikita mo ang galit nitong hitsura kahit naan sa kabilang linya ito. Boss, nakauniforme ng paaralan ang lalaki, hindi kaya nagkakamali kayo? Mahinanong tanong ni Billy habang pinagpawisan ito. FCKU. Huwag kang manghuhusga ng tao base sa anyo nito. Hindi lahat ay katulad mo. Hindi dahil mayroon kang kaunting pera ay gagastusin mo na ito sa mga mamahaling damit. Maraming tao ang hindi mo maaaring saktan at kaswal silang nakabihis. Hindi mo ba alam iyon? FCKU. Umalis ka. Tanggal ka na sa trabaho. Buzz. Agad na naging bangko ang pag-iisip ni Billy. Mangyak-nyak na ito at takot na takot rin ang katabi nitong greeter. Kinagat nito ang mga labi at hindi nagtangkang huminga. Sa parehong sandal ay nasa elevator na si Daryl. Natuntun nito ang top floor.
Nang marating niya ang room V8 ay malakas niyang sinipa ang pintuan ng walang pag-alinlangan. Klang! Narinig ang malakas na ingay ng yumanig ang buong palapag. Parehong nagulat sina Laura at Mateo sa malakas na ingay. Nang lumingon ang dalawa at tumingin sa pintuan, ay agad na nag-iba ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Daryl. Paano niya tayo nakita? Sush! Namula ang mga mata ni Daryl nang makita nito ang nakadikwartong si Mateo habang hawak nito ang Dragon Essence. Mariing kinuyo ni Daryl ang mga kamao at lumakas ang galit na sa kanyang puso. Totoong nandoon ang magkapatid. Mateo Hanson, nagawa mong makatakas noong nasa Mount Mingwang tayo. Ngayon ay hindi ka nasuswertehin. Malamig na sabi ni Daryl. Buzz! Pagtapos ay sumabog ang isang malakas na aura mula kay Daryl. Nagmistulang kaaya-ayang stork ang katawan nito nang sugurin si Mateo. Agad na nagbago ang hangin sa paligid. Sa isang kisamata ay nasa harapan na ito ni Mateo habang nilalamon niya ang lalaki ng nakakatakot na lakas. Takot si Mateo, nataranta ito. Wala itong laban kumpara kay Daryl, kahit noong panahong pinakamalakas ang kanyang sarili. At dahil hindi bumalik ang kanyang buong lakas ay saan ngayon siya pupulot ng tapang para harapin si Daryl. Daryl! Mabilis na hinarangan ni Laura si Daryl. Bang! Nang sandaling iyon ay tinaas ni Laura ang kanyang mga kamay at nagbanggan sila ni Daryl. Narinig ang malakas na ingay. Nang magbanggaan ang dalawa ay nilamon ng isang malakas na enerhiya ang buong kwarto. Agad na nagulo ang kwartong may mga mamahaling dekorasyon. Sabay na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Daryl at Laura. Bahagya silang napaatras. Kahit na mas mataas ang ranggo ni Laura kaysa kay Daryl ay mayroon naman itong pure energy scripture, mas puro ang kanyang internal na enerhiya kaysa kay Laura. Isa pa, kalaban ng Hell Flame ni Laura ang White Lily Cold Flame ni Daryl. Kaya naman nagbanggaan ang dalawa, walang lamang si Laura sa labanang iyon. Hanggat ako ay nabubuhay ay hindi mo magagawang saktan ang aking kapatid. Sinubukang itago ni Laura ang panginginig. Kinagat nito ang mga labi at sinigawan si Daryl. Nang sabihin niya iyon ay patagong nagulat si Laura. Mukhang napakabilis gumaling ni Daryl. Pinahirapan niya ito at halos mamatay ang lalaki pero nagawa pa rin itong gumaling ng tuluyan sa loob ng napakaiksing oras. Suminghal si Daryl sa magkapatid. Tiningnan nito si Laura at nagsalita. Laura Hanson, hindi mo ako mapipigilang patayin ito ngayon araw. Isa pa, naalala ko kung paano mo ako pinahirapan, pero pupunta tayo roon mamaya. Pagtapos ay binuksan ni Daryl ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Nang biglang isa-isang lumabas ang mga anyo, at mayroon itong mga malalakas na aura. Napakarami ng mga ito at lahat ay mga Martial Emperor. Kabilang sa mga ito ang Red Eye Warrior, Blazing Queen, Yuan Tiangang, at marami pang iba. Pabagsakin niyo siya. Galit na sigaw ni Daryl. Mabilis na pinalibutan si Laura ng mga bagong dating. Nang makita niya ang mga ito ay malamig na nagsalita si Laura. Sa tingin mo ba ay magagawa nila akong pigilan? Pagtapos ay binuksan ni Laura ang kanyang internal na enerhiya at nakipaglaban sa mga ito. Oo, maaaring hindi ka mahuli ng mga taong ito pero walang magiging problema sa pagpapatagal sa iyon. Walang emosyong sabi ni Daryl. Muling tumigil ang tingin nito kay Mateo. Mateo Hanson, wala nang makakapagligtas sa iyo. Malamig na sabi ni Daryl, napakalimig ng ekspresyon ni Daryl. Pagtapos ay malakas itong tumira sa dibdib ni Mateo. Bang! Masyadong mabilis si Daryl para kay Mateo. Sumigaw ang lalaki bago lumipad pa atras. Bumangga pa ito sa ilang pader bago tuluyang bumagsak sa sahig sa labas ng club. Sugatan na si Mateo, hindi pa ito tuluyang gumagaling. Nang sandaling iyon, matapos ang pag-atake ni Daryl ay naramdaman ng lalaki ang pagdurog ng kanyang lamang loob. Ilang beses itong dumura ng dugo. Thud. Thud. Lumipad sa kanyang tabi si Daryl, iniangat nito ang mga daliri, at pinindot ang 2 acupoints ni Mateo. Ikaw. Gustong gumalaw ni Mateo pero nakasara ang mga acupoint nito, hindi ito makagalaw. Hindi ko hahayaang mamatay ka ng mabilisan. Ngumiti si Daryl at tiningnan si Mateo. Ipaparanas ko sa iyo ang pinakamahirap na paraan ng kamatayan. Arf!
Nang sandaling iyon ay takot na napasigaw ang mga tao sa mga kabilang kwarto nang makita nila ang gulong nangyari. Patuloy ang pagsigaw ng ilang tahimik na babae, napakagulo ng buong palapag. Kapatid! Nanginig si Laura nang mapagtanto nitong inatake si Mateo bago pa man maisara ang mga akupoint nito. Namutla ang kanyang mukha. Tumitig siya kay Daryl at nagsalita. Daryl, ikaw. Lubha nang nasugatan ang kanyang kapatid dahil inatake ito ni Daryl. Labis na sumakit ang dibdib ni Laura. Sobrang kinamumuhian ni Laura si Daryl. Pero kaunting abala lang ay nagawa ng Red Eye Warrior na hatawin ang kanyang likod. Bang! Sa parehong sandal ay suminghal sa kanya si Daryl at lumapit ito sa laban. Agad niyang pinindot ang mga akupoint ni Laura. Biglang nanigas ang katawan ng babae, hindi ito makagalaw. Malaming ang ekspresyon ni Daryl nang tumingin ito sa magkapatid. Pagtapos ay napangiti ito dahil naisara niya ang mga akupoint ng magkapatid at pareho itong hindi makagalaw. Malaki ang ngiti ni Daryl nang kunin nito ang Dragon Essence sa kamay ni Mateo. Nasabik ito nang makitang marami pa ang espiritual na enerhiya ng Dragon Essence. Tumawa si Daryl. Sa wakas ay hawak ko na ang Dragon Essence. Little Fairy. Little Wife. Please, antayin mo ako. Pupunta ako para sagipin ka. Pagtapos ay binuksan nito ang 7 Treasures Exquisite Pagoda at binalik niya sa loob nito ang Red Warrior at ang iba pa. TSK, TSK, TSK. Sa wakas ay nasa mga kamay ni Akita, Laura Hanson. Nakangiti si Daryl nang lapitan niya ang babae. Gamit nito ang isang daliri nang iangat ang baba ni Laura. Huwag mong hawakan ang kapatid ko, parang baliw na sigaw ni Mateo. Kasing puso ng isang diwata ang kanyang kapatid, paano nito hahayaang gawa ng masama ang kanyang kapatid? Habang mayroon malamig na ekspresyon sa mukha ni Laura, ay sumigaw ito. Papatayin kita, Daryl. Papatayin kita. Kinagat ni Laura ang kanyang mga labi. Siya ang incandescent sect master, hindi pa ito nahahawakan ng isang lalaki. Nagalit ito nang kinurot ni Daryl ang kanyang pisngi. Papatayin mo ako. Napangiti si Daryl. Mapula ang mga mata nito nang lapitan niya ang babae, at malakas itong sinampal. Slap! Ginamit ni Daryl ang buong lakas sa pagsampal dito, natumba sa sahig si Laura. Hindi ito naawa sa babae, at malamig itong nagsalita. Sectmaster, siguro naman ay naisip mo na kailangan mong pagbayaran ang pagpapahirap sa akin ng gabing iyon, hindi ba? Nagalit si Daryl nang maalala nito kung paano siya pinahirapan ng gabing iyon. Hayop yan! Hindi lamang siya pinahirapan, kundi ninakaw din ang kanyang Dragon Essence. Kahit na nagawa niya itong maibalik ay hindi nito makakalimutan ang kanyang sinapit. Nagulat si Laura sa natamong sampal, pero hindi nito inalis ang mga titig kay Daryl. Patayin mo na ako. Kasi kung hindi, papatayin at pupulbusin kita. Hindi lamang sinira ng lalaking nasa kanyang harapan ang incandescent sect, pero sinaktan rin siya nito. Mas lumalim at mas nakakamatay ang pagkamuhi nito sa lalaki. Ngumiti at lumapit sa kanya si Daryl. Tiningnan nito ang babae. Isa kang ang heroine. Paano mo pa yan nagawang sabihin kahit nasa ganitong kalagayan ka na? Pagtapos nito magsalita ay ngumisi ito. Huwag kang mag-akaka, hindi ko hahayaang mamatay ka kaagad. Ipaparanas ko sa iyo ang bagay na mas masahol pa kaysa kamatayan. Iyan ang sinabi ko sa akin ng gabing iyon, binabalik ko lang ang pabor. Umupo si Daryl sa harapan ng babae at inubad nito ang kanyang sapatos. Tama yon. Gusto nitong ipahiya si Laura at sirain ang self-esteem ng babae. Ito ang unang babaeng pinuno ng incandescent sect. Ito rin ang diyosa ng mundo ng cultivation sa New World. Simula ngayong araw ay sisiguraduhin kong mawawalan ka ng digdigan para harapin ako. Ikaw. Nanginig si Laura nang mapagtanto nito ang gustong gawin sa kanya ni Daryl. Naramdaman na ito ng mapagtanim niyang puso. Anong ginagawa mo? Ha? Hindi nag-aksaya ng oras si Daryl. Binuhat nito si Laura at inihiga sa sahig. Pagtapos ay huminga ito ng malalim para kumalma bago tumayo ng nakapaa sa harap ni Laura. Makalipas ang ilang sandal ay inilagay niya ang kanyang paa sa mukha ni Laura at bahagyang tumawa. Napakabango ng mukha mo, Laura. Lagyan natin ng kaunting pulbos. Inapakan siya ng babaeng ito ng gabing iyon.
Napakasama nito at may marka pa ang kanyang mukha ng high heels. Dapat siyang makapaghiganti. Gusto mong mamatay, Daryl? Galit na sigaw ni Laura nang maramama nito ang paa sa kanyang mukha. Papatayin kita. Papatayin kita. Umalis ka. Umalis ka. Lahat ng babae ay gustong magmukhang maganda, kabilang narito si Laura. Nakapatong sa mukha nito ang paa ni Daryl, at mas grabe pa ito kaysa patayin siya kaagad. Isa pa, naroon ang kanyang kapatid at nakita nito ang buong pangyayari. Matinding nasugatan ang kanyang ego. Habang nagsasalita ang babae ay ipinatong ni Daryl ang paa sa mapupula nitong labi. Umalis ka! Umalis ka! Nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib si Mateo, nagalot ito nang makita ang lalaking tinapakan ang kanyang kapatid. Natuwa si Daryl as inis at galit na magkapatid. Hayop! Halos mapatay ako ng Red Python whip mo ng gabing yon, Laura. Bakit napakalaki ng reaksyon mo nang tapakan ko lang ang mukha mo? Nasasaktan ka ba? Well, dapat lang. Ngumiti at tiningnan nito ang babae. Wala ito kung ikukumpara sa dosenang paghataw mo sa akin. Sana ay mahirapan ka bago mamatay. Sigaw ni Laura kay Daryl, namumula ang mga mata nito. Hindi ito takot mamatay. Pero hindi nito matitiis ang pangmamaliit sa kanya ni Daryl. Peter Patter. Nag-eksyo ang mga yabag kasabay ng malakas na paghinga na may kapangyarihan. HMM. Napakunot ang noo ni Daryl, tumalikod ito at tumingin sa labas ng pintuan, nagulat ito sa nakita. Dosenang katao ang nagmadaling pumasok sa kwarto, malaking grupo ito at kabilang dito ang mga makapangyarihang kalalakihan at kababaihan. Halos lahat ng mga ito ay Martial Saint, mayroon ding ilang Martial Emperor. Kabilang sa kanila si Robert. Hayop! Paano nagawang pumunta roon ng mga taong iyon? Pumitik ang puso ni Daryl nang magmura ito ng patago. Nandito ang abay. Sobrang excited na sabi ni Robert. Matapos kunin ni Laura ang Dragon Essence, ay nagpadala si Robert ng mga tauhan para hulihin ang babae, pero hindi nila ito matunton matapos ang matagal na paghahanap. Sinabi ng ilang kaibigan ni Robert sa One High City na nakita nila si Laura sa club. Ito ang dahilan kung bakit pinapasok ni Robert ang kanyang mga tauhan dito. Daryl. Bakit ka nandito? Tiningnan nito si Daryl. Halos mamatay sa bugbog si Daryl sa Ancestral Hall ng gabing yon, naligo ito sa dugo. Nakarecover ito kaagad. Paano niya yon nagawa? Isa pa, bakit nandito siya? Ang mas kinagulat ni Robert ay nang maramdaman nito ang lakas ni Daryl, isa itong Martial Emperor. Ha? Sa parehong sandali ay tiningnan ng ibang mga cultivator ang katawan ni Daryl. Pagtapos ay lumingon kay Robert ang babaeng nakaputing bestida at nagtanong. Kilala mo ba siya? Nakatuon ang mga titig nito kay Daryl. Ang babae ay si Zoe Jen, ang sect master ng Jade Sect. Ang Jade Sect ang kauna-unahang sekta sa Mist Loren, ilang libong taon na silang nandito. Nagtaka si Robert nang marinig niya ang katanungan ni Zoe. Siya ang bodyguard ng aking anak. Ano? Bodyguard? Paano magiging kasing lakas ng isang Martial Emperor ang bodyguard ng kanyang anak? Nagulat ang lahat sa narinig. Kalmado at nanatili si Daryl. Kung sa bagay, hindi naman na kailangan pang magkunwari dahil nakuhaan nito ang Dragon Essence. Inaral maigi ni Robert ang lalaki. Daryl, hindi mo pa sinasabi sa akin kung bakit ka nandito. Kasi, bahagyang ngumiti si Daryl. Siyempre, narito ako para hulihin ang babaeng ito. Tinuro nito si Laura. Natauhan si Robert, nagtataka ang mga mata nito nang tingnan niya si Daryl. Bakit ka tumutulong para hulihin ang babaeng ito? Ang trabaho mo ay ang bantayan ang aking mga anak. Matapos noon ay agad na nagtanong si Robert. Nasaan ang Dragon Essence? Nakuha mo ba ito? Nasabik si Robert pag-usapan ang kayamanan ng kanyang pamilya, nanginig ang tono nito. Napakahalaga ng Dragon Essence sa kanyang pamilya. Isa pa, ito ang kanilang kayamanan. Kung hindi ay hindi ito magpapatawag ng maraming tao mula sa mundo ng cultivation para humingi ng tulong sa pagbalik nito. Nakuha ko ang Dragon Essence. Tumango si Daryl, kalmado ang kanyang ekspresyon. Nasa akin ito. Wow!
Bumuntong hininga si Robert, sa wakas ay makakalma na ito. Dinig ang pagkataranta sa boses nito. Bilis, ibigay mo sa akin ang Dragon Essence. Tiningnan nito si Robert at seryosong nagsalita. Pasensya na sir, pero hindi ko maibibigay sa iyo ang Dragon Essence dahil kailangan kong iligtas ang isang tao. Anong sinabi mo? Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Robert, galit ito. Napakunot rin ng mga noo ng mga nakapalibot na elite sa kanya. Kalmado itong tiningnan ni Daryl. Hindi na ako magtatago pa. Nagmula ako sa World Universe at ako ang Sect Master ng Elysium Gate. Pumunta ako sa Mistloren upang maging bodyguard para makuha ko ang Dragon Essence at masagip ang mahal kong babae. Lumapit si Daryl at tiningnan si Robert. May babalik ko ang Dragon Essence, pero hindi ko rin ito kukunin ng libre. Sabihan mo ako kung kailangan mo ako sa hinaharap. Gagawin ko ang aking makakaya para matulungan ko. Seryoso ang boses ni Daryl nang magsalita. Isa pa, napakahalagang kayamanan ng Dragon Essence, at hindi niya ito kukunin ng walang kapalit. Ano? Ang Sect Master ng Elysium Gate. Nagulat ng ilang sandal si Robert. Bangko nitong tiningnan si Daryl, hindi ito makapagsalita. Sinong hindi nakakakilala kay Daryl, ang Sect Master ng Elysium Gate? Nang kunin niya ito bilang bodyguard, ay naisip nitong pamilyar ang pangalan ng lalaki, at narinig na niya ito mula sa kung saan, pero hindi niya na ito masyadong inisip. Hindi nito inakala na ang batang lalaking nasa kanyang harapan ay isang kilalang tao mula sa World Universe. Nagulat ang lahat ng nasa paligid nila. Ang Sect Master ng Elysium Gate. Hindi ba't siya ang sumira sa incandescent sect ng New World? Hindi nakakapagtakang mariyong itong napakalakas na cultivation level sa murang edad. Hindi pa katagalan nang nagdiwang ng kaarawang bankwet ang magkapatid na Hanson sa Mount Minwang. Binati sila ng maraming sekta mula sa iba't ibang kontinente. Pagtapos ay nagawang sirain ni Daryl ang incandescent sect. Kumalat sa 9 na kontinente na parang apoy ang balitang ito. Kaya naman alam ito ng lahat. Sandaling natahimik ang mga tao. Daryl! Biglang natauhan si Robert at mariin itong nagsalita. Kayamanan ng pamilya Box ang Dragon Essence. Hindi ko ito ipapamigay, kahit ano pang ialok mo. Sana ay ibalik mo na ito sa akin. Mariing sabi ni Robert. Umiling si Daryl. Kung ganoon ay wala na akong masasabi pa. Sabihin nating hinablot ko ito mula sayo. Kalimitan ay hindi ginagawang mahirap ni Daryl ang mga sitwasyon. Pero tanging ang Dragon Essence lang ang makakapagligtas kay Little Fairy. Kahit na akusahan pa siya bilang immoral ay hindi niya ito ibabalik. Kung hindi ay masasayang ang mga nagawa na niya para pumunta sa Mistloren. Ikaw. Hindi nito inakala ang maiksing sagot ni Daryl. Namula ang kanyang mukha, wala na itong masabi dahil sa tindi ng kanyang galit. Daryl. Nang biglang lumapit ang isa sa mga elites at tiningnan nitong maigi si Daryl. Hindi kailanman sinamantala ng isang ginoo ang ibang tao, lalo na't kayamanan ng pamilya Box ang Dragon Essence. Isa ka pa namang sikat na tao mula sa World Universe. Hindi ba't mali ang ginagawa mo? Tumango ang iba bilang pagsang-ayon matapos nilang marinig ang komento nito. Tama Daryl. Immoral ang mga gagawin mo. Huwag na nating pag-usapan ito. Hindi na maganda ang ginawa niyang pagtago bilang bodyguard ng pamilya Box. Malayang inakusahan ng mga tao si Daryl. Naging awkward ang sitwasyon, pero hindi na gustong ipaliwanag ni Daryl ang kanyang sarili. Sumaludo ito kay Robert. Sir Box, may kailangan pa akong gawin kaya hindi ako maaaring magtagal dito. Magkikita tayong muli. Matapos niya itong sabihin ay agad siyang tumalikod at lumabas ng bintana. Alam nitong magkakaroon ng away kapag nagpatuloy siyang pag-usapan ang bagay na yon, kaya naman mabilis itong umalis. Naisip rin nitong makakahanap siya ng mahalagang kayamanan para pambayad sa pamilya Box kapag tapos na niyang sagipin si Little Fairy. Ano? Ganoon lang at umalis na ito. Biglang nakaramdam si Robert ng sakit sa kanyang puso, halos mitumba ito sa sahig. Huminto ka. Daryl, sa tingin mo ba ay wala sa Mistloren ang makakatalo sa iyo? Pigilan siya. Sumigaw ang lahat at hinabol si Daryl. Samantala, sa maliit na Grandmaster Heaven Cult Cottage sa New World. Tiningnan maigi ng Cult Master si Monica nang magbago ang ekspresyon ng mukha nito.
Nabanggit ni Ambrose na ang pangalan ng kanyang nanay ay Monica. Nagulat at nagtaka ang Cultmaster sa narinig. Ikaw? Ikaw si Monica? Tanong ng Cultmaster nang hawakan nito ang ulo at dumaing sa sakit. Alam ni Monica na hindi pa maayos ang pagkabaliw nito nang makita ang sitwasyon, kaya mahinahon itong nagsalita. Iba lang ang pagkakaintindi mo. Walang kabuluhan ang sinasabi ng bata. Oh. Tumango at bumulong ang Cultmaster sa ilalim ng hininga nito. Napakaganda ng asawa ko, kasing ganda mo, pero wala itong anak, at ikaw, malaki na ang anak mo. Nagulat si Monica sa narinig, may agad itong napagtanto. Lumalabas na na-miss ng Cultmaster ang asawa nito, siya. Oh. Matapos itong mapagtanto ni Monica, ay patago itong bumuntong hininga, mas lalo pa itong na-guilty. Pinagaan ni Monica ang loob ng Cultmaster, at umalis na kasama si Amber. Ambrose, huwag mo nang babanggitin ang pangalan ko, okay? Lalo na sa harap ng estranghero mong tito. Seryosong babala ni Monica. Mukhang inosente at curious si Ambrose nang magtanong. Pero bakit mama? Bumuntong hininga si Monica at hinaplos nito ang ulo ni Ambrose. Dahil magagalit ito kapag binanggit mo ang pangalan ko. At kapag nagalit ito ay hindi niya tayo papakawalan, hindi na tayo makakarating sa world universe. Naiintindihan mo ba? Oh. Opo, naiintindihan ko mama. Tumango si Ambrose kahit na nagtataka pa rin ito. Nang makalipas ang ilang araw ay hindi nagmadaling umalis ni Monica upang magtungo sa world universe. Tinulungan niya ang Cultmaster sa muling pagbuo ng Grandmaster Heaven Cult. Kahit na isa siyang babae ay naging isa siyang Cultmaster Mistress bago umalis. Kaya naman alam nito kung paano magmanipula, at alam nito kung paano maghawak ng mga relasyon. Di nagtagal ay tinulungan ni Monica na ayusin ang reputasyon ng Grandmaster Heaven Cult. Patuloy itong lumawak, at ilang araw lang ay umabot ng higit sa 10,000 ang mga miyembro nito na nooy ilang libo lang. Samantala, mayroong Royal Hunting Ground 100 milya sa hilaga ng New World Royal City. Ang hunting ground ay palaging handa para sa royal family. Tuwing spring at winter ay pumupunta doon ang mga miyembro ng royal family para manghuli. Maganda ang panahon ng araw na yon, hindi masyadong malamig ang winter. Marami sa mga Royal Guard ang nakapwesto sa palibot ng hunting ground, at mayroong mga nakalagay na banners at pennons sa loob. Ito ang araw na umalis ang royal family para sa kanilang winter hunt. Nakabihis ng uniforme ng military, ang New World Emperor, nakakatakot ang hitsura nito. Daan-daang opisyal ng sibil at military ang nasa likuran nito, nakasakay ang mga ito sa kabayo, at bawat isa ay mayroong hawak na bao at ilang araw. Nakasuot ng soft silver armor si Yvette, maganda ang hubog ng kanyang katawan. Mas naging sexy ito, at mas nakita ang kurba ng kanyang katawan, maakit ang sino mang lalaki sa napakagandang katawan nito. Walang nakapansin sa depressed si Yvette. Ito ay dahil sumali si Sawyer sa panghuhuli. Pinilit siya ng emperor na ipakasal kay Sawyer, pero galit na galit ito sa lalaki. Okay, simulan na natin ang panghuhuli. Bumuo tayo ng 2 grupo at magkaroon ng kapares. Nakangiting tumingin sa paligid ang New World Emperor. Mananalo ang grupong may pinakamaraming mahuli. Tumingin kay Sawyer ang New World Emperor. Sawyer, maaari kang sumama kay Princess Yvette. Opo, kamahalan. Napuno ng saya si Sawyer nang marinig ito, masaya itong tumayo sa tabi ni Yvette. Alam ni Sawyer na binigyan siya ng oportunidad ng Emperor para makasama ang prinsesa. Kaya naman natural lang na magalak ito sa tuwa. Nag-atubili si Yvette. Pero hindi nito pwedeng suwayin ang kagustuhan ng ama sa harap ng maraming tao, kaya sumama ito kay Sawyer. Napansin ni Sawyer na nag-atubiling sumama si Yvette sa kanya, pero hindi niya ito dinamdam. Para makuha ang loob ni Yvette, ay ipinakita nito ang kanyang kakayahan sa panghuhuli. Nakahuli ito ng ilang prey sa loob ng maiksing oras. Sa dulo ng laro ay si Sawyer ang dapat talunin. Nakahuli ito ng ilang kuneho, usa, at nakabaril din ito ng 2 agila. Tumawa ang Emperor, masaya ito nang makita ang mga laro ni Sawyer. Binigyan niya ito ng papuri. Sa inaasahan bilang anak ni Lord Pinksy. Magaling! Magaling! Pagtapos ay sumigaw ito. Si Sawyer ang panalo sa panghuhuli ngayong araw. Mapaparangalan ito ng Blood Horse.
Mas natuwa pa ang emperor sa lalaki. Nasa itaas ng buwan si Sawyer. Mabilis ito bumaba sa kanyang kabayo at nagbow sa emperor. Salamat, kamahalan. Tumawa ang emperor, itinaas ang kanyang whip. Tayo na't bumalik sa palasyo. Mahulay ang mga pagtatanggal ng lahat at paparangalan ko kayo mamaya. Pagtapos ay namuno ang emperor at nagtungo sa palasyo. Sumunod sa kanya ang lahat. Sumakay si Sawyer sa Blood Horse. Nasa likuran pa rin siya ni Yvette. Ngumiti ito at nagtanong. Kamahalan, ano po ang inyong masasabi sa aking kakayahan sa panghuhuli? Nakahinga ng maluwag si Yvette at naiinis ang tono nito nang sumagot. Ilang hayop lang at proud ka na. Sinasabi mo bang may sapat na talento ka para pakasalan ako? Oof! Awkward na nagkamot ng ulo si Sawyer at nagsalita ito. Paniguradong binibiro mo ako, prinsesa. Hindi yun ang ibig kong sabihin, pero mukhang walang mas magaling kaysa sa akin kumpara sa mga high officials. Bahagyang ngumiti si Yvette, hindi nito maitago ang inis. Para sabihin ko sa'yo, magpapakasal lang ako sa isang matuwid at talentadong lalaki. Ang lalaking magaling mag-manage ng bansa at nakakaintindi sa mga tao. Mayroon ka bang isa sa mga katangiang ito? Tumigil si Yvette doon. Kasabay nito ang grupo sa harapan at naiwan sa bandang likuran si Sawyer. Magaling. Kinuyom ni Sawyer ang kanyang mga kamao at tumitig ito sa likod ni Yvette, saka ito nagsalita. Prinsesa, sa tingin mo ba ay wala ako ng mga katangian yon? Huwag kang mag-alala, papatunayan ko ang aking sarili sa iyo at tatanggapin mo rin ako. Sa palasyo, nakaset up ang grand banquet. Sa party, daan-daang opisyal ng sibil at militar, kasama ang emperor ang bumati sa isa't isa habang nagsasaya. Matapos ang maraming inom sa piyesta. Kamahalan. Si Joshua Rivera, ang commander ng Royal City Guards, ay nakasimangot at mabilis na naglakad palapit. Kamahalan, nakatanggap ako ng balita na muling nabuhay ang White Shirt Sect. Pinalitan ang pangalan nito ng Grandmaster Heaven Cult. Ano? Muling nabuhay ang White Shirt Sect. Binago ang pangalan nito. Mabilis na nagkagulo ang mga opisyal ng sibil at military. Ang Grandmaster Heaven Cult. Kumunot ang noo ng emperor at lumingon ito kay Sloan. Commander Sloan, natatandaan ko pa na mayroong Grandmaster Heaven Cult mula sa World Universe at sumali ito sa atin. May kaugnayan ba ang dalawa? Umiling si Sloan. Hindi ko alam. Tumayo ang country secretary at seryosong nagsalita. Kamahalan, dahil naging Grandmaster Heaven Cult ang White Shirt Sect, maaaring isa itong problemadong sekta. Sirain na lang natin ito. Tumango ang emperador ng New World at tumingin sa paligid niya. Sino sa inyong mga general ang handang mamuno sa ating mga sundalo upang wasakin ang Grandmaster Heaven Cult? Ha? Nagkatinginan ang mga general, ngunit walang nagboluntaryo dito. Kamahalan. Handa akong pumayag. Si Sawyer ay malumanay na sumagot habang siya ay tumayo at sumaludo sa emperador gamit ang kanyang kamao. Isang kaguluhan ang agad na nagpabulabog sa piging. Ang lahat ng mga opisyal ng sibil at militar ay nais na bigyan ng pagsang, ayon si Sawyer gamit ang kanilang hinlalaki. Kung gagawin yon ni General Yates, siguradong masisira ang Grandmaster Heaven Cult. Oo, si General Yates ay isang bayani. Ngumiti ang emperador ng New World at tumango ng aprobado kay Sawyer. Okay. Sa iyong mga talento, tiyak na ikaw ay isang pagpapala mula sa bagong daigdig. Nais ko sa iyo ang isang matagumpay na pagbabalik sa lalong madaling panahon. Itinaas ng emperador ang kanyang tasa kay Sawyer. Mabubuhay ako ayon sa kagustuhan ng inyong kamahalan. Daling tumugon si Sawyer habang inangat din ang kanyang tasa at ininom ang lahat ng laman nito sa isang lagok lamang. Pagkatapos, si Sawyer ay humakbang papunta kay Yvette nang nakangiti at sinabi, "Iyong mahal na kamahalan, kapag bumalik ako ng matagumpay, sasamahan mo ba ako sa isang paglalakbay sa bangka sa lawa ng Crescent upang magsaya sa tanawin?" Ang lawa ng Leyte ay nasa labas ng lungsod ng mga Maharlika. Napakaganda at isang paboritong lugar na tambayan ng mga iskolar at mga nag-iibigan. Aba! Namula ang mukha ni Yvette, hindi niya mailarawan ang hiya na kanyang nararamdaman. Paano nasabi yon ni Sawyer sa harap ng maraming tao? Tatawagin yon ng mga tao sa World Universe bilang pagdedate. Gayunpaman, maraming tao ang naroon,
kaya't hindi siya matatanggihan ni Yvette. Sa galit na tono, sinabi ni Yvette, hintayin natin hanggang sa masira mo ang Grandmaster Heaven Cult. Ayos! Nakangiting tumango si Sawyer. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis sa piging at nagsimulang maglagay ng mga hukbo para sa pag-atake. Samantala, sa Miss Lauren. Pasado alas 9 na ng gabi, ngunit nagmamadali pa rin ang lungsod. Kita ang isang mabilis na pagtakbo ni Daryl sa gilid ng kalye. Mga 100 metro sa likuran niya, higit sa 100 mga figura ng tao ang humabol sa kanya tulad ng isang kwago sa gabi. Sila ay sina Robert at ang mga piling tao sa pamayanan. Titang na! Nababaliw na ba ang mga taong ito? Paano pa rin nilang naipilit na habulin siya sa halos kalahati na ng isang lungsod? Nang makita niya ang mga taong nasa likuran niya, tila nawala ng pag-asa si Daryl, nais niyang umiyak. Daryl, ibalik mo sa akin ang Dragon Essence. Kung hindi, kahit na tumakbo ka sa dulo ng mundo, hindi kita titigilan. Umalingaw-ngaw ang malamig na boses ni Robert. Ang Dragon Essence ay pamana ng pamilyang Box. Paanong papayag si Robert na kunin ito ni Daryl? Ang iba pang mga elite ay sumigaw din sa kanya. Daryl, isa ka ring pinunong sekta. Hindi ka ba nahihiya na gawin ang ganitong uri ng bagay? Tumayo ka dyan. Maaari pa nating pag-usapan ito. Galit na sigaw ang sumabog mula sa likuran niya. Napangisi si Daryl ng kanyang mga ngipin habang nadagdagan ang bilis niya. Alam ni Daryl na mayroong ilang antas ng 4 na martial emperors ang kabilang sa mga humahabol sa kanya. Ang mga taong iyon ay siguradong mga nangungunang mga elite sa buong Miss Lauren. Kung mahuhuli nila siya, hindi lamang mawawala ni Daryl ang Dragon Essence, baka patayan pa siya nito mismo. Dapat maligaw niya ang mga ito. Habang tumatakbo siya, si Daryl ay nagmasid, masid sa kanyang paligid, mayroong isang mataas na gusali ng tanggapan sa malapit, at sa loob nito ay maraming maliwanag na sahig. Walang oras si Daryl upang pag-isipan ito, kaya't mabilis siyang pumasok sa gusali. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.